Ang Devil Emperor. Credit to the author. 70109. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nagbabago na naman siya. Nagiging mga estatwa ng bato ang lahat dahil sa madalas nilang pagkatulala sa mga kakayahan ni Ethan. Una, hindi maintindihan ang katotohanang may dalawang uri ng iisang kaluluwa, at ngayon ay nalaman na mayroon na ring pangatlo. Walang ibang naririnig sa paligid kundi hingal at pagngalay ng mga panga. Ano ba talaga ang paraan at landas ng paglilinang ng batang ito para magkaroon ng tatlong baryasayon? Wala silang paraan para malaman na ang Demon Transformation Art ni Ethan ay naglalaman ng lahat ng bagay na umiiral. Ang asul na apoy ay isang tunay na tagapamagitan sa pagitan ng yin at yang, hawak ang bawat aspeto ng lahat ng bagay sa mundong ito. Inaakma nito ang lahat sa perpektong paraan, hindi nagdudulot ng kahit isang tunggalian. Kaya ang sabihing may tatlong baryasayon si Ethan ay isang malaking pagmamaliit. Maaari siyang pumili ng daan-daan kung gugustuhin niya. Kung tungkol naman kay Lazaro, na nakatanggap ng mana ng isang ninunong dragon, ang landas ng kanyang kaluluwa ay nagtapos sa decimating Golden Heaven Dragon King. Ano mang bagay na lumihis dito ay imposible. Ang kaluluwa ni Welten ay ang banayad na espada, na natatalo ang lakas gamit ang lambot. Kung babaguhin niya ang kanyang kaluluwa ng espada sa isang greatsword, hindi ito akma sa kanyang landas, kaya imposibleng makamit ito. Ito ay dahil ang pamamaraan ng paglilinang ni Ethan ay umaayon sa lahat ng landas, na nagmula mismo sa Nine Serenities Emperor. Itinuon niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa paggawa nito, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy ng walang alitan sa malawak na hanay ng mga kasanayang nakuha niya mula sa lahat ng mga ekspertong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya naunawaan ng mas malalim ang Tao. Tulad ng kanyang conclusion. Habang sina Lazaro at ang iba pa ay sinusuri ang kaibuturan ng Tao, naaabot niya ang lahat ng lawak nito. Hindi naiiba ang laban na ito. Walang mas nakakaalam tungkol sa pagiging isang tagapagmana ng sagradong halimaw kaysa kay Lazaro. Ang Almighty Scarlet Dragon King, isang variant ng mana ng sagradong halimaw, ay hindi mas mababa kaysa sa decimating Golden Heaven Dragon King. Kulang lang ang kaalaman ni Ethan tungkol sa kapangyarihan ni Kilin at hindi nito maipakita ang tunay nitong lakas. Habang nasa kabilang panig, magagamit ni Ethan ang mga pagbabago sa kaluluwa upang mapunan ang kanyang mga pagkukulang. Sa partikular na pagkakataong ito, kailangan niya ng isang bagay upang mapigilan ang kalupitan ng naglalagablab na apoy na iyon, at sino pa ba ang mas mahusay kaysa sa Vaulting Dragon King, na kasando ng lahat ng bagay? Umungol. Hindi nagpakita ng takot ang asul na dragon sa ilalim ng mga Grand ISO ng libu-libong liliyab na kaliskis. Sumugod pa ito ng may pananabik. Nanlaki ang mga mata ng mga manunood, at kumalabog ang kanilang mga puso sa pag-aalala na baka mangyari rin sa asul na dragon ang parehong kapalaran ng dalawa pa. Ngunit pagkatapos ay nasaksihan nila ng may pagkabigla nang ang mga kaliskis ay tumama sa asul na dragon. Sumabog ang mga ito, at pagkatapos ay ang mga gininto ang apoy ay naglabas ng isang gininto ang kislap na nababalot ng asul na apoy upang pakalmayan ang kabangisan nito, na ginawa itong asul na apoy sa dulo. Nabaliw ang mga tao nang pumasok ang mababangges na kaliskis sa asul na dragon, at nakita silang naging kapangyarihan ng asul na dragon, na ang apoy ay mas nagliliyab na ngayon. Umungol ang asul na dragon upang kutsain ang gininto ang dragon habang patuloy ito sa pagsalakay. Ito ba ang Chaos Flame ni Vaulting Kunpang? Napasigaw si Lazaro sa gulat, sabi ng guro, sa 5 dakilang sagradong halimaw na gumamit ng kapangyarihan ng Primal Chaos, 2 lang ang may hawak ng banal na apoy. Isa na siya, ang Decimating Dragon Ancestor, na may hawak ng mabangis na apoy, ang Decimating Golden Flame na kayang sumira ng lahat, at ang isa pa ay ang ulo ng 5 dakilang sagradong halimaw, si Vaulting Kunpang, na may hawak ng banayad na apoy, ang Chaos Flame of Creation. Dahil din sa mga apoy na ito, nakuha nila ang kanilang mga titulo. Ang mabangis na apoy ang Samira, at ang banayad na apoy ang lumikha. Ang 5 dakilang sagradong halimaw ang kayang magpababa ng langit, at ang banayad na apoy ang kayang magpanatili nito. Masasabi ng isa na sila ay yin at yang, na lumilikha at nagbabanggaan sa isa-isa. Ang tanging bagay na makakapagpakalma sa kalupitan ng pinakamalakas na mabangis na apoy ay ang pinakamalakas at banayad na apoy lamang.
Hindi ako makapaniwala na nasa kanya ito. Sinusuportahan ba siya ni Voltong Kunpang? Kung gayon, kaninong disipulo siya? Kay Kilin o kay Kunpang? Para kay Lazaro, isang malaking palaisipan si Ethan na imposibleng malutas. Hindi niya alam kung aling sagradong halimaw ang nakuha niya. Bihira lang ipakita ni Ethan ang asul na apoy kahit kanino. At nariyan din ang makapangyarihang braso ni Kilin na pinaka-inaasahan niya na nagtulak kay Lazaro na pumanig sa kanya bilang isang disipulo ni Kilin. Tungkol naman sa lilang kidlat, malamang dahil nalunod siya doon sa kanya na iyon. Hindi yun binibilang. Bakit naman magmumukhang napaka-clumsy ng paggamit niya nito? Kaya, matapos ang maingat na pagsusuri, natitiyak niyang si Ethan ay isang disipulo ng Kilin, sinasayang ang isang kapangyarihang hindi niya pamilyar. Kung isasawalang bahala ang labanang malapitan, walang paraan para matalo siya sa isang labanang kaluluwa. Ngayon ay nalaman niyang mali ang lahat ng ito. Sa wakas ay ipinakita ni Ethan ang kapangyarihang maaaring pumihil sa kanya. Binago ng Chaos Flame ang kaluluwa ng Heaven Dragon tungo sa Vaulting Dragon King, isang ganap na kasalungat ng kanyang decimating Golden Heaven Dragon King. Kung isasaalang-alang mo lang ang karakter ng mga kapangyarihan, oo, pero kapag naidagdag mo na sila sa kaluluwa ng dragon. Kumislap ang mga mata ni Lazaro, at hindi na siya natahimik gaya ng dati. Nang matuklasan ang ugali ni Ethan, inutusan niya ang kanyang ginintoang dragon na sumugod sa asul na dragon para sa isang pag-atake. Humph! Ang asul na apoy at ang ginintoang apoy ay magkalaban, pero pagdating sa mga kaluluwa ng dragon, ang pinakamalakas at pinakamatigas ang dapat gawin. Sa tingin mo ba talaga ay malalampasan mo ang lakas ng aking mabangis na apoy sa pamamagitan ng paggamit ng banayad na apoy na iyon sa kaluluwa ng dragon? Pinandilatan ni Lazaro si Ethan at umungol. Nakangiting alam na ni Ethan sa simula pa lang kung saan siya nakatayo at hindi siya sigurado kung mananalo siya. Pero ngayon, ngumisi siya, dahil nalaman na niya ang lahat ng gusto niyang malaman. Pinatunayan nito na epektibo ang taktika ni Ethan. Nababalisa ang punk. Ang natitira na lang ay ang gawin ang lahat. Nagpakita ng nakakatakot na ngiti, panunuya ni Ethan, hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa pagdaig sa katigasan gamit ang lambot? Sigurado ka bang kayang talunin ng iyong mabangis na gintong apoy ang aking maamong asul na apoy na dragon? Walang duda. Itinaas ni Lazaro ang kanyang ulo habang sinasabi niya. Ang dragon ay matigas at malakas. Gaano man magkasalungat ang ating dalawang apoy, pagdating sa punto, mas mapapanalunan ng aking gintong dragon ang sa iyo. Gumawa ng senadorya si Lazaro, at umungal ang gininto ang dragon habang ang kanyang katawan ay sumabog sa gininto ang apoy. Sa isang iglap, ito ay nasa ibabaw na ng asul na dragon, dala ang mga kuko nito. Boom! Tinamaan ng gininto ang kuko ng dragon ang gulugad ng asul na dragon. Sumugod ang nagngangalit na gininto ang apoy sa asul na apoy, sinunog ang likod ng asul na dragon. Ngunit mabilis na gumalaw ang asul na apoy at bumalot sa gininto ang apoy, at agad na nilamon sa isang kisap mata. Walang nagawa iyon para pigilan ang malakas at matigas na kuko sa paglangit-ngit at pagsigaw ng gulugad ng asul na dragon. Tumigas ang noo ni Ethan nang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang isipan. Pinili niyang pagigihan ang kanyang mga ngipin at tiisin ito. Nang makitang narito na ang kanyang sandali, kumislap ang kanyang mga mata at ipinadala ang asul na dragon upang kalkalin ang gininto ang dragon ngayong nakabuka na ito. Napangisi si Lazaro, walang silbi, ang asul na dragon na may banayad na apoy ay magaling para sa depensa, hindi para sa pag-atake. Hindi makakasama sa dragon ko ang kukokong ito. Sa tingin ko hindi. Ngumisi si Ethan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng masama. Isang kislap ng pula ang lumitaw sa kaluluwa ng dragon. Inaasahan na ito ni Lazaro habang nanunuya, alam kong babalik ka sa Almighty Scarlet Dragon King. Tanging ang Scarlet Dragon lang ang talagang makakaatake sa lahat ng variation mo. Sayang naman at lakas lang ang meron siya. Sa isang soul battle, kapangyarihan ang huling paraan. Sa pinakamarami, itutulak lang nito ang dragon ko pabalik at hindi ito sasaktan. Kailan ko sinabing 3 lang ang meron ako? Pinutol siya nito at bumungad ang masamang ngiti ni Ethan. Isang dagindong ang umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat, isang pasimula ng nakagugulat na tagpong dumating.
Ang tiyan ng decimating Golden Heaven Dragon King ay sinuyod ng isang kuko ng dragon na nag-a-adjust ng espiritual na enerhiya sa lahat ng dako. Nanginginig si Lazaro, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig at tumulo sa lupa, ngunit hindi pa rin nito maalis ang pagkalito sa kanyang mga mata. Paano ito nangyari? Sa lohikal na paraan, hindi kayang saktan ng tatlong dragon na iyon ang dragon ko. Nanginginig ang noo ni Lazaro. Inikat niya ang kanyang matigas na ulo upang makita ang ginintoang dragon na may malaking katawan, hindi katulad ng alinman sa tatlong uri na nakita niya noon. Nababalutan ito ng lilang kidlat. Dumadagandong ang kaluskos ng kulog sa bawat pagtama nito sa katawan. Kumikislap na kulay lila ang matalas nitong kuko habang lumalabas ito sa kabilang bahagi ng ginintoang dragon. Ay iyan ang Berserk Purple Lightning ng Heaven Crushing Phoenix. Nanginginig ang mga mata ni Lazaro, naalala ang nakita niyang lilang kidlat kay Ethan. Dahil mayroon siyang tatlong uri ng kaluluwa ng dragon, ano ang pumihil sa kanya na magkaroon din ng isa na may lilang kidlat. Pero naging pabaya siya nang nakatutok siya sa pagharap sa asul na apoy. Parang libro ang pagkakaintindi ni Ethan sa kanya at bumaantong hininga, sa wakas. Nakuha mo na. Anong ibig mong sabihin? Nakasuot si Lazaro ng maskara ng pagkalito. Tumawa ng mahina si Ethan, hindi nagmamadaling sumagot. Itinuro niya ang lilang dragon at nagmadali, Dragon Soul Variant, Heaven Crushing Dragon King. Ito lang ang makakagawa ng pinsala sa iyo. Kaya bago ko pa ito magamit, kinailangan kong kalimutan mo na ito noon pa man. Nanginig si Lazaro nang maalala niya iyon. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig na nagpapula sa kanyang gulat na mukha. Sinasabi mo ba sa akin na ang lahat ng nangyari sa akin ay para lang mapunta ako sa bitag na ito? Nagulat din si Xander, nako, naloko siya. 702. Senior brother, anong sabi mo? Naguguluhan na tanong ng isang disipulo. Kumunat ang noo ni Xander at nag-isip bago bumaantong hininga, hindi rin ako masyadong malinaw, pero base sa nakita ko sa huling suntok, may malabong pakiramdam ako na sinusundan ni Ethan ang nakababatang kapatid. Nagulat ang mga disipulo. Nagpatuloy si Xander, tingnan mo ang apat na kaluluwa ng dragon ni Ethan. Hindi nila kayang harapin ang nakababatang kapatid. Pero sa huli, ang kaluluwa ng dragon niya ay malubhang nasugatan. Hindi ba't kakaiba? Malinaw na sa ngayon ay nasa lubid si Ethan. Oo, nabulag ba siya ng lalaking yun? Sigaw ng isa. Bumaantong hininga si Xander. Kahit na oo, kailangan niya ng perpektong tiyempo. Ang tiyempo na ito ay maaaring kapag ang kalaban ay pinakapabaya o kung siya mismo ang gumawa nito. Malamang na pinili ni Ethan ang huli. Paano ka nakakasiguro? Base sa atake ng kuko ng lilang dragon ni Ethan. Nahawakan niya ito ng maayos para mabaliktad ang laban. Nahihirapan akong paniwalaan na ang isang tunay na eksperto tulad ng nakababatang kapatid ay magiging pabaya na bigyan ang kanyang kalaban ng ganitong pagkakataon para magsamantala. Kaya nga siya ginawang sumabay sa himig ng kalaban. Kumunat ang noo ni Xander, pero kailan nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Hindi ko lang talaga maintindihan. Napakaraming tao ang nagulat din gaya niya. Masyadong mabilis na binaligtad ni Ethan ang mesa, kahit na ayon sa kanilang pamantayan. Niyuyurakan siya sa bawat hakbang hanggang ngayon. Gayunpaman, natatakan ito ng ilang tusong matatandang sore sa paligid. Napakabata, pero hindi lang malakas kundi tuso rin. Kahit kami ay nalinlang ng kanyang kilos at inakala naming hindi siya mananalo. Hinawakan ni Randolph ang kanyang balbas at sumulyap kay Morris, matandang tao, nakikita mo ba yun? Oo, apat na kaluluwa ng dragon ang nagbubukas ng daan tungo sa tagumpay. Tumango ang mataas na si Morris, kumikislap ang mga mata, ang pulang dragon ay unang inilabas upang subukan ang kapangyarihan ng ginintoang dragon. Ang pangalawang variant ay upang bawasan ang banta ng ginintoang apoy at ihanda ang pundasyon para sa coup de grace. Ang pangatlong variant ay pain. Ang asul na dragon ay direktang kalaban ng hari ng ginintoang dragon, at dahil mahina ito sa direktang labanan, ito ang perpektong panangga upang mapalapit siya. At para sa lakayin ng asul na apoy at sugatan ang kanyang kalaban, ginamit ng ginintoang dragon ang lahat ng ginintoang apoy nito para hampasin ang apoy ng asul na dragon sa loob nito, ngunit iniwan din nito ang sarili nitong bukas para sa isang pag-atake.
Pagtatapos ng Maringel na Randolph. Tumango ang Maringel na si Morris, na ihanda na ang lahat ng ito ng maaga. Nagbunyag si Lazaro ng isang pagkakataon sa huli dahil ang tatlong variant ni Ethan ay nag-iwan ng malaking marka sa kanya, dahilan para ibaba niya ang kanyang pagbabantay. Ang malademonyong dragon at asul na dragon ay may mahinang mga atake, tanging ang pulang dragon lamang ang malakas ngunit hindi sapat ang pagsabog. Ito lamang ang maaaring umatake sa kanya. Ngunit sino ang mag-aakala na ang tunay na nakamamatay na galaw ay darating pa? Hindi ko nakikitang kahanga-hanga ang lilang dragon na ito, pero ang lilang kidlat ay napakabangis, tulad ng gininto ang apoy. Pero kailangan pa itong sanayin ni Ethan hanggang sa sukdulan nito, o kahit man lang makayanan ang gininto ang apoy. Kailangan lang mag-iwan si Lazaro ng kaunting gininto ang apoy sa paligid ng kanyang katawan, at malamang ay mabibigo ang lilang dragon. Gayunpaman, hindi ba't ginawa ni Ethan ang lahat para mapababa niya ang Golden Flame Guard? Bumantong hininga ang Maringel na si Randolph, lalo na ang asul na dragon na iyon. Ang depensa nito ang pinakamagaling, pero wala itong lakas para umatake. Para itong isang 3 taong gulang na naglalaro ng gininto ang alahas na napapalibutan ng 2 bodyguard na may isang braso at isang binti. Hindi mahuhuli ang sino mang may respeto sa sarili na hindi nakakasalubong ang isang madaling target. Hindi niya papansinin ang mga pailay na bodyguard habang sinusubukan niyang agawin ang alahas na iyon na may nakausling talam. Bumantong hininga si Morris, matandang-matanda, medyo bastos yan. Dahil sa kumpiyansa sa panalo, nahulog si Lazaro sa patibong ni Ethan. Kung kalmado lang sana siya, baka sakaling manalo na siya. Sayang naman. Hindi naman kulang ang mundo sa mga taong naghahangad ng panalo. Kung makikita mong unti-unting inaalis ng kalaban mo ang iyong kalamangan, hindi ka ba tatamaan kapag nakahanap ka na ng pinakamagandang pagkakataon? Tumaas ang kilay ni Exalted Randolph. Tumawa ng malakas ang mataas na si Morris, dahil lahat ito sa baluktot na pag-iisip ng kakaibang batang si Ethan. Mas malakas si Lazaro kaysa sa kanya pero bagsak ang mentalidad. Ang labanang ito ay parang gagamba na nangangagat sa biktima hanggang sa matamba ito. Hindi ka maaaring magbantay laban sa ganoong bagay. Tumango ng may pag-unawa ang kataas-taasang si Randolph. May kanya-kanyang landas at puso ang bata. Magiging maliwanag ang kanyang kinabukasan. Magbabago ang mga lupain sa kanluran. Sa maliit na lambak, malinaw na pinagmasdan ni Septimus ang laban at tumango, hahaha, sigurado akong masasabi ng 2 quote na iyon kung paano tatakbo ang labanan ng kaluluwa, ngunit hindi nila inakalang ganito na pala ang magiging resulta simula noong santukan. Akala mo ba talaga hindi kita matatalo sa malapitan? Tumingin si Ethan kay Lazaro ng may pagmamalaki. Nakatitig si Lazaro kay Ethan, gulat na gulat ang puso. Sinasabi mo ba sa akin na ang buong pangyayari ay itinatanghal lamang? Nagkibit balikat si Ethan, sige. Mukhang natalo na ako sa labanan. Hindi kita matatalo dyan. Kumunat ang noo ni Lazaro habang nakatitig sa kanya. Pinaglalaruan mo ba ako? Gayunpaman, kahit handa akong matalo sa aspetong iyon, hindi ibig sabihin noon ay nagustuhan ko ito. Naningkit ang mga mata ni Ethan at nagpakita ng tusong tingin. Ang isang nananalong general ay hindi laging nananalo dahil hindi siya natatalo, kundi dahil ginagawa niyang tagumpay ang pagkatalo. Ikaw ang disipulo ng ninuno ng dragon, isang sagradong halimaw na ipinagmamalaki ang malakas nitong katawan. Dahil ikaw ang disipulo niya, hindi maaaring maging mas mahina ang iyong katawan. Nakuha mo ang buong mana nito, samantalang ako ay nakakuha lamang ng mga piraso mula sa isang kilin. Malinaw na nawala sa akin ang labanan. Bagamat may mga benepisyo ang pagkatalo. Ang mga sagradong halimaw ay lubhang arrogant, at hindi ka rin nalalayo. Hinayaan mong manalo sa malapitan na labanan ang ulo mo, kaya binigmoyin ako ng kalamangan. Bukod pa rito, noong natalo mo ako sa malapitan, inakala mo nang naduroj mo na ang pinakamalakas kong anyo at sigurado ka ng mananalo. Ito ang humantong sa pagiging pabaya sa labanan ng kaluluwa, ang aking pangalawang kalamangan. Tungkol naman sa pangatlo, noong ginamit mo ang gininto ang apoy sa malapitan, binigyan ako nito ng oras para suriin ito at itakda ang pinakamahusay na paraan upang labanan ka sa kaluluwa. Umiling si Lazaro, nakatitig sa masamang ngiti ni Ethan ng may labis na pagkagulat. Hindi niya inakalang magiging ganito ka-focus si Ethan sa laban na ito kaya isinaalang-alang niya ang lahat.
Hindi naman iyon itinuro sa kanya ng kanyang amo. Sinabi lang ng guro na ang nanalo ay nangingibabaw sa natalo at ang kapangyarihan ang lahat. Ano pa nga ba ang mas mahalaga sa isang laban kaysa sa lakas ng isang tao? Ipinakita ng katotohanan na ang kanyang Panginoon ay isa lamang mabangis na halimaw. Ang kanilang mga laban ay bastos at simple, habang ang mga tao ay gumagamit ng kanilang utak. Siya ay napakalakas na walang sino man ang maaaring magpanggap sa kanya. Dagdag pa rito, hindi pa siya nakakilala ng isang taong kasing tuso ng tusong ito sa mga simpleng tao ng Ultimate Clarity Sect. Kaya siya nauwi sa ganito. Ngayong nakilala niya si Ethan, na may kapangyarihang nangingibabaw sa kanya, ngunit hindi rin sa talino, at tuluyan ng naloko. Napagtanto niya lang ito nang mahulog siya rito. Kaya ang isang simpleng laban ay may napakaraming aspeto kapag ang mga tao ay sangkot. Ang mundo ng tao ay napakakomplikado. Kalaunan, hinahamak mo pa rin ako kahit mas malakas ka pa sa akin, hanggang sa puntong naging mahinahon ka na. Bakit? Dahil binaliwala mo ang lila kong kidlat. Nagpatuloy si Ethan, bagamat medyo mahina pa rin ito, hindi rin naman ito walang silbi. Habang hinuhukay ang tatlong kaluluwa ng dragon, at isa-isa mo silang natalo, hinahaplos ang iyong ego at ginulat ka, ang biglaang pagbabago ng mood ay nagpalimutan mo sa aking lilang kidlat. Ang pagpapabili sa iyo ay bahagi ng plano, tulad ng insurance, kung sakaling maging labis kang paranoid at ang pag-atake kung ito ay masira dahil wala akong pagkakataon laban sa iyo sa isang mahabang labanan. Pero ngayon, hahaha, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, bastos, na masyado kang mapagmataas? Gumawa ng senadorya si Ethan, at iwinaksi ng lilang dragon ang kuko nito, hinayla ito palabas sa katawan ng gininto ang dragon bago hinayaan ang lilang kidlat na kumislap at muling tumago sa dibdib nito. Sigaw ni Lazaro. Nasira na ang kaluluwa niya. Kung tatama ito, mamamatay na siya. Kaya't pinatakpan niya ang katawan nito ng gininto ang apoy at ipinagtanggol laban sa atake ng lilang kidlat. Tinamaan ng lilang kidlat ang apoy ngunit naglaho ito. Ipinapakita nito na ang lilang kidlat ni Ethan ay hindi kasing husay. Gustong-gusto ni Lazaro na umiyak. Hindi dapat siya masyadong nag-asam na manalo at hayaang magdusa para dito. Kahit nabugbugin niya si Ethan, hindi pa rin niya ito masasaktan gamit ang 4 na basurang dragon. Pero ngayon, ang kalokohang iyon ang nagpabagsak sa kanya. Ang gininto ang dragon ay nababalot ng gininto ang apoy, kaya ang lilang dragon ay naging malademonyo at kumagat para sipsipin ang apoy mula rito. Nang iputok ng gininto ang dragon ang mga kaliskis nito bilang depensa, ang isa naman ay naging isang asul na dragon upang kanselahin ang atake. Pagkatapos ay nagpalit ito ng anyo bilang isang pulang dragon habang ikinakaway nito ang buntot at pinalipad ang gininto ang dragon. Hindi sana ito masakit, ngunit dahil labis siyang nasugatan, mas lalo pa itong nagtulala sa kanyang kalagayan. Tinutukan ng pulang dragon ang sugat nito habang kinakamot siya. Kahit hindi nasaktan ng mga kuko nito ang gininto ang dragon, ang malakas na suntok ay tumagos ng malalim sa sugat at naging dahilan upang maging lubhang nakakabahala ang buong pangyayari. Napipilitang dumura ng dugo si Lazaro sa bawat pagkakataon dahil doon. Lalong tumindi ang sakit ng ulo niya na pakiramdam niya ay sisubog na ito. 4 na kaluluwa ng basurang dragon ang nagsama-sama laban sa isang perpektong kaluluwa ng dragon sa langit. Sisubog sa galit ang decimating dragon ancestor kung nakita niya ito. 703. Putok. Iyon ang mga tunog ng mga kaluluwa ng dragon na nagbabanggaan, kahit na hindi naman ganoon katindi, isang pabigat na bogbog lamang. Ang pumapatay na Golden Heaven Dragon King ay malubhang nasugatan, na nag-iwan dito sa matinding kawalan. Hindi na pinansin ang mga atake ng Escarlatang Dragon. Walang nagawa ang ibang mga dragon laban dito, kahit ang pinakamalupit na lilang dragon ay hindi kayang basagin ang depensa nito sa gininto ang apoy. Bilang buod, kahit sino sa 4 na kaluluwang dragon na ito ang umatake, walang sino man ang maaaring magbanta sa gininto ang dragon. Gayunpaman, pagkatapos ng palihim na pag-atake ng lilang dragon, nag-iwan ito ng malaking buta sa mga depensa nito. Hanggang sa punto, ang mga pag-atake ng Escarlatang Dragon ay nakalusot at nakapagdulot ng ilang pinsala.
Kaya naman ang apat na kaluluwa ng dragon ay patuloy na nagpapalitan, ang asul at ang malademonyo, para sa depensa laban sa mga gininto ang apoy upang ilagay siya sa posisyon kung saan walang silbi ang anumang pag-atake. Kaya nang tumigil siya sa pag-atake, sumali sa labanan ang pulang dragon, at tinamaan ang sugat nito. Kung gusto niyang lumaban muli, ang mga asul at itim na dragon ay naghihintay na lamang sa kanya. Kayang-kaya ng malakas na asul na apoy na pigilan ang kalupitan ng mga gininto ang apoy. Kahit na gawin niya ang lahat, bahagya lamang itong makakasakit sa asul na dragon, pagkatapos ay magiging lilang dragon ito, at magpapadala ng mabangis na lilang kidlat kapag ito ay pinakamahina. Sa ganitong paraan, ang gininto ang dragon ay natigil sa isang pasibong posisyon. Para itong isang malaking lalaki na nakatali ang mga braso at binti at hinahayaan ang isang grupo ng mga batang susubukan siyang bugbugin. Pero ang isa sa kanila ay may dalang talam. Nanginginig siya tuwing nakikita niyang papalapit ang talam, umiiwas hanggat maaari ngunit hindi umaatake dahil may panganib na kitilin ng talam ang kanyang buhay. Ang lilang kidlat ang pinakamahina sa kapangyarihan ni Ethan, kaya naman ang lilang dragon ang pinakamahina sa apat niyang dragon. Ngunit nanatili pa rin ang banta. Hanggang sa puntong natakot ang gininto ang dragon sa isa pang malihim na pag-atake at hindi na lumaban. Sa ganitong paraan, ang magagawa niya lang ay magpaulan ng mga kuko at pangil sa apat na kaluluwa ng dragon ni Ethan habang paulit-ulit itong binubugbog. Napanganga ang mga manunood sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Paano nangyaring ang makapangyarihang gininto ang dragon ay naging parang isang boss ang takot na takot? Tuwang-tuwa ang mga tao, pakiramdam nila ay parang isang dula ang buhay dahil sa kung paano kayang magbago ng napakabilis ang mga posisyon. Mas lalong nagulat ang mga babae, nagbubulungan at nakaturo, Sister Clara, anong nangyari? Hindi ko maintindihan. Paano siya nakadaig? Kinailangan ni Clara ng ilang beses para makabawi. Umiling siya at ngumiti ng may maliwanag na sigla, akala ko pa naman naiintindihan ko na siya, pero mali pala ako. Hindi ko akalain na mananalo siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kahinaan. Nanginginig ang noo ni Rowan habang gulat na nakatingin kay Ethan, isang tunay at may kakayahang lalaki. Sino ang mangangahas na maghanap ng tagumpay sa gitna ng mga kahinaan nito? Para matalo si Lazaro noong nasa tuktok pa siya ng kanyang laro, siguradong isa siyang hanggal. Galit na sabi ni Carmelo. Nakita ng Sword God Sect ang malaking pag-ikot at gulat na tumingin sa kanya. Napahawak si Welten sa kanyang ulo, tiyan siyang, iminulat ng kapatid mo ang mga mata ko. Akala ko noon ay lakas ang dahilan kung bakit siya kakaiba, pero ngayon naiintindihan ko na ang ibig sabihin ng laging matagumpay. Ang mahalaga ay ang pag-iisip. Hindi ito panalong nakakamit sa pamamagitan ng kapangyarihan dahil hindi kayang talunin ng apat na kaluluwang dragon na gininto ang dragon. Pero tingnan mo ang gininto ang dragon ngayon, natatalo ng itim at asul. Sus Mariosep, paano niya naisip ang ganoong estratehiya? Hahaha, ano ba ang hirap paniwalaan? Hindi ba't sinasabi ko na galing siya sa isang mababang uri ng angkan? Pero, sa loob lamang ng 10 taon, nagawa niyang pamunuan ang imperyo. Hindi lang ito basta lakas ng loob. Palagi siyang nasa panganib habang nakikipagsabuatan sa kabilang panig. Isang maling galaw lang, at katapusan na. Marami na rin siyang naharap na matatandang sorrow. Ngumiti si Troy, senior brother, dapat mong malaman kung gaano kalupit ang labanan para sa kapangyarihan sa isang kaharian. Hindi ito kasing simple ng mga kompetisyon sa pagitan ng mga sekta. Nakuha rin niya ang 3 pinakamahuhusay na isip sa ilalim niya. Pinatutunayan nito na ang kanyang isip ay hindi katulad ng sa iba. Maaaring si Lazaro ay isang kamangha-manghang henyo na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit pagdating sa mga Pocana, walang batang Panginoon ng sekta ang makakapagtanggol laban sa kanya. Tiningnan siya ni Welten at saka humarap kay Ethan, isa itong malaking Pocana noon pa man. Gayunpaman, kahit ano pa man ito, ang mga tao ay laging umaasa sa kung ano ang kanilang pinakamagaling. Hindi ako makapaniwala na hindi siya nagplano para manalo sa labanan at naghintay na lang kung kailan mawawala ang kanilang mga kaluluwa. Ang lakas ng loob na iyon ang nagbigay sa akin ng respeto. Sino ang magkakaroon ng ganoong tiwala sa kanya? Ang nag-iisang palabag.
Tatlong tinig ang umalangaw-ngaw. Dalawa ang mataas, at ang isa pa ay si Septimus. Ang kanilang mga tinig ay may dalang papuri. Hinawakan ni Septimus ang kanyang balbas at handa nang umalis, ang nag-iisang paglusob ay isang mapanganib na taktika. Sa isang larangan ng digmaan kung saan ang posisyon ng depensa ay may pinakamalakas na depensa, naging dahilan ito para mapabayaan nila ito na nag-iiwan ng mas kaunting tropa. Palaging ipinapalagay na aatakehin ng kalaban ang pinakamahinang mga punto sa depensa, kaya doon nakalagay ang pangunahing puwersa. Ngunit ang mga bihasang general ay palaging gumagawa ng kabaligtaran. Itinuto ng lahat ng kanilang puwersa sa nag-iisang punto ng depensa, na nanalo sa isang suntok at nabigla ang kalaban. Nang gumanti siya, tapos na ang labanan. Nangangailangan ito ng lakas ng loob at karunungan. Ang pagkabigo ay nangangahulugan ng kapahamakan. Ganito rin ang ginawa ni Ethan kay Lazaro. Hinaplos niya ang kanyang ego para sa labanan ng kaluluwa at nagulat ang lahat nang magpursigi siyang manalo. Hahaha, ang batang to ay tunay na matapang at tuso. Nakapagdesisyon na ang mananalo, at ngayon ay magagawa ko na ang dahilan kung bakit ako narito. Walang pakialam si Septimus, na parang nakipaglaban, at umalis. Gayunpaman, isang ungol ang narinig mula sa likuran na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ethan, isa sa atin ang tatayo sa balikat ng isa para maabot ang tuktok pero hindi ikaw yan. Umungol si Lazaro at samuka ng dugo habang ginagawa niya iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng tibay ng loob, ayaw pang sumuko. Nakuha talaga siya ni Ethan. Ang dalawa ay halos mga tagapagmana ng sagradong halimaw, kaya makatuwiran na mayroon itong impluwensya sa kanilang laban. Sa kaso ni Lazaro, mas malaki ang impluwensya bilang disipulo ng ninuno ng dragon. Ang pagkatalo sa labanang ito ay nangangahulugan ng pagiging nasa katapatan ng iba. Ito ang paraan ng halimaw. Mag-iiwan ito ng malaking peklat sa isipan ng isang tao na ayaw niyang magkaroon. Ganoon din si Ethan. Ayaw niyang mabahala ang isip niya at manatili sa anino ni Lazaro. Malaki ang magiging hadlang nito sa paghabol niya kay Dao. Kaya't ang dalawa ay pumasok sa isang hindi pagkakasundo. Ngumisi ng masama si Ethan at gumawa ng Senadorius, at ang apat na kaluluwa ng dragon ay patuloy na nagbabago, na nagpapabilis sa pagtalo sa ginintoang dragon. Gusto niyang matapos ito ng mabilis. Ngunit nauutal siya sa kanyang pagsasalita habang nanunuya, sigurado na ang panalo. Sumuko ka na. Kung alam ng ninuno ng dragon na natalo ka sa akin, isang tagapagmana ng tatlong sagradong halimaw, maiintindihan din niya ito. Kahit siya ay hindi kayang labanan ang tatlo ng mag-isa. Kalokohan, arrogant ang mga sagradong halimaw. Hindi titigil si Master kahit na lumaban pa siya ng apat ng mag-isa. Sigaw ni Lazaro. Ngumisi si Ethan, ang isang matalinong tao ay sumusunod sa mga pangyayari. Sa isang labanan ng sagradong halimaw na 4 laban sa isa, halata ang pagkatalo. Tiyak na hanggal ang iyong Panginoon kung lumaban siya sa mga nitong pagkakataon. Ang tanga ng amo mo. Ganting mura ni Lazaro. Sa oras na ito, muling hinampes ng Almighty Scarlet Dragon King ni Ethan ang buntot nito sa sugat ng gininto ang dragon at pinanginig ito. Muling dumura ng dugo si Lazaro at halos hindi na makagalaw. Napangisi si Ethan at patuloy na nagsenyas habang nanunuya. Nang sandaling iyon, may napansin si Xander at sumigaw, "Kapatid na nakababata, huwag mong hayaang maabyutin kanya. Kung may paraan ka para umatake, ngayon na ang oras." Nauutol siya. "Gawin mo na bago mahuli ang lahat. Niloko na naman ako." Gulat na gulat, tinitigan ni Lazaro si Ethan at dumura, "Ethan, ikaw na kawawang basura, nang ahas ka bang paglaruan ako ulit? Isa ka bang tagapagmana ng sagradong halimaw? Sabi ko na sa iyo, tao lang tayo. Sa digmaan, mayroon ding panlilinlang. Hindi ba't sinabi sa iyo ng mga nakatatanda mo noon na kailangan mong gamitin ang iyong mga kamao at utak sa isang away?" Tinaasan ni Ethan ang isang mapang-uyam na kilay. Galit na galit si Lazaro at malapit nang magmura, ngunit ang babala ni Xander ang muling nagpagising sa kanya. Nagngangalit ang mga ngipin ni Lazaro at humakbang paatras ng 100 metro. Pinaikot niya ang buntot ng gintong dragon at pinatakas din ito.
Kumunat ang noo ni Lazaro habang nakatitig kay Ethan ng may galit, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano lumaban ang isang tunay na disipulo ng sagradong halimaw. Ang lakas ang lahat. Wala akong kinatatakutan sa mga maliliit mong panlilinlang. Gumawa si Lazaro ng senadorya at sumigaw, pinagmulan ng kaluluwa, pagbabago ng gininto ang dragon, soul harmony. 704. Umungol. Ang gininto ang dragon ay pumulupot sa hangin sa paligid ni Lazaro. Ang mga gininto ang apoy ay lalong nagliliyab ngunit kumukupa sa paglipas ng panahon. Lumiit ang malaking katawan ng gininto ang dragon habang papalapit ito kay Lazaro. Ngunit hindi pumasok sa isip niya ang dragon. Sa halip, nakatuon ito sa kanyang katawan, humahalo sa kanyang laman at kumakalat sa bawat selula. Kasabay ng isang sunod sa moda na pagsabog ng gininto ang apoy, ang katawan ni Lazaro ay nababalutan ng makapal na baluti na may kaliskis ng dragon, bawat kaliskis ay naglalaman ng pabago-bago at mapanirang gininto ang apoy. Isang pitik lang ng pulso at ang epekto ay parang gininto ang dragon na hinahampas ang buntot nito, na nagpapadala ng matinding init ng hangin na humahampas sa lahat ng dako. Mapabundok man, halaman, o mga hayop, lahat sila ay nalipol. Hindi ito maaaring maging. Gulat na gulat si Ethan. Pareho ang reaksyon ng mga nakatataas habang tumatalon sila. Ito ay isang bagay na tanging isang eksperto sa soul harmony stage lamang ang makakagawa, ang pag-iisa ng katawan at kaluluwa. Ang soul harmony stage ang sumunod pagkatapos ng ethereal stage. Pinahihintulutan nito ang isang tao na itoon ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa sa kanilang laman, upang ang kaluluwa at katawan ay maging isa. Sa gayon, ang katawan ay magiging isang natural na panlaban ng kaluluwa, na nag-iingat dito mula sa kapahamakan. Sa madaling salita, habang ang kaluluwa ni Lazaro ay labis na napinsala at hindi na kayang lumaban, sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang katawan, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay maaaring ganap na maipakita. Mapoprotektahan din ito ng kanyang katawan mula sa anumang karagdagang pinsala, na ganap na nagpapawalang bisa sa epekto ng palihim na pag-atake ni Ethan sa pamamagitan ng paggamit ng lilang dragon. Bumalik si Lazaro sa panahon kung kailan nasa pinakamagandang kondisyon pa ang kanyang kaluluwa. Bukod pa rito, dahil iisa na ang kaluluwa at katawan, ang lakas ng kaluluwa at katawan ni Lazaro ay nagsanib puwersa upang mas lalo siyang lumakas. Dahil dito, muling napakunot ang noo ni Ethan. Sa sobrang pagsigaw ko, mabibigo ba ako sa huli? Bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Hindi, mas malala pa pala, mas malala pa. Naikuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Ang iba ay napanganga sa gulat sa hindi kapani-paniwalang pangyayari. Anong nangyayari? Magagamit ba ng isang eksperto sa ethereal stage ang kakayahan ng isang soul harmony stage? Nakakabaliw ito. Kung titingnan mo lang si Ethan sa radiant stage, makikita mong ginagamit niya ang kaluluwa niya gaya ng ginagawa ng isang ethereal stage expert. Naku, mga aberya talaga ang mga taong ito, higit pa sa isa. Kami ang mga normal dito, pero wala kaming magagawa kundi harapin sila. Naku, nakakainis. Tanging si Clara at ang mga babae lamang ang nag-aalala para kay Ethan. Nang makitang nagbago na naman ang sitwasyon, matalim nilang tinitigan ang figure nito, umaasang magiging maayos ang lahat. Hahaha, hindi mo ba inaasahan yan? Ang katawan isang sagradong halimaw ang pinakamaganda, at nagiging perpekto ito kapag ang kaluluwa ay kasando nito. Bilang disipulo ng ninuno ng dragon, ang kasanayang ito sa pag-iisa ng kaluluwa ay natural na dumarating. Nangutya si Lazaro nang makita ang nanginginig na mukha ni Ethan, at ngumiti, ngayon, isa na akong maliit na bersyon ng decimating dragon ancestor. Tingnan natin kung matatalo mo ako ngayon. Binaril ni Lazaro si Ethan, ang makapangyarihang gininto ang apoy ay tila isang bagyo. Naramdaman ni Ethan ang nakapapasong init bago pa man ito umabot sa kanya, halos maluto na siya ng buhay. Naningkit ang mga mata ni Ethan, at naging seryoso ang kanyang mukha. Gumawa siya ng senadorias at tinawag ang kaluluwa ng dragon upang protektahan siya. Isang mabangis na dragon na may habang 100 metro ang lumitaw sa harap ni Ethan. Ang pulang liwanag ay napakalakas na tumama sa takot ng karaniwang tao, na nagtataglay ng hindi masabi na hilaw na kapangyarihan.
Umungol. Nakita ng makapangyarihang Escarlatang hari ng dragon na paparating si Lazaro at kinagat niya ang maliit na tao. Isang malakas na kapangyarihan ang dumampi sa balikat ni Lazaro, ngunit napabuntong hininga lamang si Lazaro habang dumudura. Isang agos ng gininto ang apoy ang bumalot sa dragon, kahit na ito ay nagmula sa isang maliit na tao. Sa isang iglap, kumalat ang gininto ang apoy at tinupok ang dragon hanggang sa ito ay humagulgol. Wala nang pagkakataong magpatuloy ang pag-atake nito dahil dito. Tumawa ng may paghamak si Lazaro. Ngumisi lang si Ethan, dala ang matinding sakit ng ulo habang gumagawa ng Senadorias. Ang makapangyarihang Scarlet Dragon King ay naging Heaven Devouring Demonic Dragon King. Nilamon ng na aura sa paligid nito ang apoy, at nawala ang sakit. Huminga rin ng maluwag si Ethan. Pero, hindi naman hahayaan ni Lazaro na masunog lang ng kaunti ang lahat ng pang-aasar na ginawa sa kanya ni Ethan, di ba? At ang alam lang ng demonyong dragon na ito ay kung paano lunukan ang apoy. Bukod doon, halos wala na itong silbi. Kaya tumalon si Lazaro sa harap nito at ikinumpas ang kanyang mga kamay, nagpadala ng libu-libong mga patak ng apoy dito sa anyo ng ulan, pagkalat ng kaliskis. Putok. Hindi tumigil ang mga pagsabog habang binomba ang malademonyo na dragon sa ilalim ng malakas na ulan ng mga pag-atake. Napasigaw ito sa sakit at pinilipit ang kanyang katawan. Nanginginig si Ethan at nagmadaling gawin itong Vaulting Dragon King. Nilamon ng asul na apoy ang lahat ng papasok na gintong kaliskis at inalis ang panganib. Gayunpaman, natawa si Lazaro ngayong wala na ang asul na dragon. Kasalanan ng dragon na ito ang nagtulak sa kanya na ibigay ang lahat at iwanan ang kanyang sarili na bukas sa lilang dragon. Kinailangan nitong magdusa dahil sa paglabag nito. Kaya para makuha ang kanyang matamis na paghihiganti at patunayan ang kanyang walang hanggang kapangyarihan kay Ethan sa huling pagkakataon, gumamit si Lazaro ng ibang galaw. Tumalon si Lazaro sa ibabaw ng ulo ng asul na dragon at sumuntok. Lahat ng gininto ang apoy ay natipon sa maliit na kamao na iyon, na nag-iwan sa kanyang sarili na nakabukas muli. Lazaro, ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Ethan na may pagbabanta. Napangisi si Lazaro, panoorin mo lang ako. Sige, gamitin mo ang lilang dragon para atakihin ako. Ang gininto ang nagliliyab na kamao ni Lazaro ay bumagsak tulad ng pag-atake ng gininto ang kuko ng dragon kanina. Ikinalat ng makapangyarihang gininto ang apoy ang asul na apoy sa asul na dragon, at tinamaan nito ang gulugad nito, dahilan para mapaungol ito sa sakit habang tinatanggap ang buong suntok. Pero di nagtagal, tulad ng dati, ang asul na dragon ay nagkulay lila, at kinagat nito ang dibdib ni Lazaro. Tumunog ang kulog, at tumilapon ang katawan ni Lazaro, ngunit hindi masyadong malayo. Habang nakatingin sa kanyang dibdib at sa nasunog na bahagi, pinunasan niya lang ito habang nanunuya sa mapangotsang tono, hindi man lang ito kumikiliti. Ang lambot ng lila mong kidlat. Hindi ko maisip kung paano mo nasaktan ng gininto ang dragon sa unang pagkakataon. Nanginginig ang noo ni Ethan, at napahawak siya sa ulo niya dahil parang nabibitak ito. Ibang-iba si Lazaro kumpara dati. Epektibo ang palihim na pag-atake noong nakaraan dahil mahina ang depensa ng gininto ang dragon. Samantala, sa pagkakataong ito, si Lazaro ay nakipagkasundo sa kanyang kaluluwa, na ginagawang panangga ang katawan para sa kaluluwa. Sa madaling salita, si Lazaro ay walang kapintasan. Wala nang makakasama sa kanya ngayon. Maliban na lang, syempre, sa pamamagitan ng isang malakas na pag-atake. Bagamat kaya niyang lumaban ng mas matagal laban sa uhaw sa labanan na si Lazaro, at kaya ring tiisin ng asul na dragon, kahit na ganoon, hindi niya makita kung paano siya mananalo dito. Nahaharap siya sa isang dead end maliban kung malagpasan niya ang matigas niyang katawan. Nakapikit, naisip ni Ethan. Mabuti na lang at handa ang sa iyo para sa anumang bagay. Kung tungkol naman sa epekto nito, kailangan pang makita iyon. Diretso lang si Ethan at gumawa ng ibang Senadorias habang tumatalon sa malaking dragon. Nagulat at nagtaka si Lazaro. Pati ba ang harmonya ng kaluluwa? Gayunpaman, si Ethan ay hindi isang tagapagmana ng ortodoksong sagradong halimaw. Wala sa kanyang mga panlilinlang ang pagkakasundo ng kaluluwa.
Sa isang pitik ng buntot, lumingon ang asul na dragon at mabilis na lumipad sa ere ng palayo. Natigilan si Lazaro sa gulat. Ano ba to? Nasa gitna tayo ng isang bagay dito, tapos siya'y tumakas. Paano siya naging tagapagmana ng sagradong halimaw? Pagkatapos ay dumating ang nakakapanghinang panunukso ni Ethan, Lazaro, malapit nang matapos ang oras. Aayusin natin ang lahat sa susunod. Kaya pala. Alam ng punk na hindi siya marunong lumaban, kaya gusto niya ng tabla. Natuklasan ni Lazaro ang motibo niya at sumabog sa galit. Sa isang labanan ng mga sagradong halimaw, ang mahalaga ay ang pagharap sa kapangyarihan gamit ang kapangyarihan, hindi ang pagtakas dito. Pinalo mo ako na parang punching bag, pero yung mga susunod na bagay mukhang mahirap, bigla ka na lang sumusuko. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali? Sinundan siya agad ni Lazaro. Napawa si Ethan, at ipinakita ang kanyang masamang ngiti. Nag-aalala ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect, si Senior Brother Ethan ay puno ng maruruming panlilinlang. Hindi naman siguro mahuhulog sa iba ang Junior Brother na iyon, di ba? Hindi niya dapat. Umiling si Xander, wala nang kahinaan ang nakababatang kapatid. Hindi nagagana muli ang dati niyang panlilinlang, at ang tanging paraan para talunin ang nakababatang kapatid ay sa pamamagitan ng hilaw na kapangyarihan. 705. Hoy! Susmariosep. Isang malaking figure ang lumipad sa ere, diretso sa mga disipulo ng Demon Scheming Sect. Nakita ng mga disipulo si Ethan na nakasakay sa kanyang kaluluwa ng dragon patungo sa kanila, habang ang mas kinatatakutang si Lazaro ay nakabuntot sa kanya. Agad silang nataranta at tumakas at nagmura. Napakaraming iba pang mas magagandang direksyon para makatakas. Bakit mo pa kinailangang pumunta sa amin? Bakit mo kami didiretsohin sa kamatayan? Wala kaming ginawa sa iyo para mamatay sa kamay ng iba. Lahat sila ay nagsisikap na makatakas sa lugar sa lalong madaling panahon. Nagmumura rin si Septimus. Anong binabalak ng baklang to ngayon? Bakit niya inililipat ang labanan dito? Alam ba niya na nagtatago ako rito at gusto niya akong tulungan? Susmariosep, mabubunyag ako niyan. Dahil wala siyang ibang magawa at galit na galit sa kalokohan ni Ethan, nagtago siya sa isang sulok kung saan hindi siya mahanap ng mga monitoring array. Tanging ang isip niya lang ang nagmumura pa rin. Baliw na bata, papatawanan kita dahil dito. Mukhang nalilito ang mga exalted double dragons. Sabi ni exalted Randolph, hoy, matanda, ano na ang ginagawa niya sa pagkakataong ito? Sa partikular na sitwasyong ito, kahit tayo ay nakikita na nasakop na ni Lazaro ang lahat. Kahit anong trick ang gawin niya, ang pagharap lamang sa kanyang kalaban ng harapan ay walang magiging resulta. Hahaha, totoo. Ngumiti ang Marangel na si Morris, pero sinunod ba ng batang ito ang sentido komon? Tulad ng ilang sandali lang, ilan dito ang nag-isip na ang labanan ng kaluluwa ay dadaan sa isa pang pagbabago. Ngumiti rin ang Marangel na si Randolph, tama ka. Nakakagulat ang lahat ng pagdating ng batang ito. Pero ngayon, pinagsama na ni Lazaro ang kanyang kaluluwa at katawan. Ang laban na ito ay nagbago mula sa isang labanan ng kaluluwa patungo sa isang labanang malapitan. Masasabi mo na ring wala siyang kapintasan. Ano kayang plano ng batang iyon? Teka. Tumingin sa kanya ang mataas na Morris at saka tumango. Ganon din ang iniisip ng lahat, habang nag-aalalang nakatingin kay Ethan. Si Lazaro, na ngayon ay pinag-isa na ang kanyang kaluluwa at katawan, ay napakabilis, at naabutan niya si Ethan sa loob lamang ng ilang segundo. Habang lumilingon, nakakunot ang noo ni Ethan, gumawa ng senadorios at binilisan ang kanyang kanang kamay. Hahaha, huwag mong sayangin ang hininga mo. Masyado kang mabagal. Humajejek na sabi ni Lazaro, namumula ang mga mata. Kahit ano pa mang maruming pekana ang ginawa mo, hindi iyon kayang gawin ng perpektong anyo ko. Ang tanging paraan ay basagin ang katawan ko para maabot ang kaluluwa ko. Pero natalo ka na sa akin sa banan. Aba, hindi naman ako ganoon kabilas manghusga. Napakurap si Ethan, sumulyap pabalik para makitang malapit na ang thunder ring na natanggal kanina. Ngumiti siya at sumigaw, Nova. Tumili. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang malakas na sigaw.
Nang madaanan ng kabayo ni Ethan ang singsing, kasama si Lazaro sa likuran niya, isang kulay lilang kulog ang kumawala mula rito. Isang ibong kulog na 100 metro ang laki at may bahid ng kidlat ang lumitaw at humampas kay Lazaro nang bumaba na ang kanyang depensa. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Lazaro sa gulat. Pamilyar na pamilyar siya sa lilang kidlat. At ang antas ng lilang kidlat na ito ay mas mataas kaysa sa ginamit ni Ethan. Isa itong tunay na Thunder Phoenix. Nakakadurog na kuko ng kulog. Kasabay ng isang matalim na sigaw, ikinumpas ni Nova ang kanyang mga pakpak, nagpakawala ng isang malalim na dagandong habang tinatamaan niya si Lazaro. Pagkatapos ay dumating ang dalawang matutulis na kuko, kumikislap na may nakamamatay na lilang kidlat, na kinakaladkad ang dibdib na nababalot ng gininto-ang apoy. Paf! Paf! Ito ay isang sagupaan sa pagitan ng kidlat sa itaas at ng apoy sa ibaba. Ang dalawang puwersang hindi kapani-pani walang mapaminsalang nagbanggaan at nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog. Ang kuko ni Nova ay bumagsak sa matigas na kaliskis ni Lazaro na parang pag-ugong ng isang sibat kapag dumampi sa isang matigas na kalasag. Gayunpaman, dahil ang pag-atake ni Nova ay bigla na lamang dumating, hindi siya makapagdepensa, kaya 2 kalibre ang ginamit. Isang matingkad na pulang bahagi ang tumambad sa kanyang dibdib. Si Lazaro ay sinalanta ng matinding sakit at umubo ng dugo nang siya ay itinapon sa ere. Natulala ang lahat, habang pinapanood ang ibong kulog na natigilan. Ipinakita nito ang kanyang kadakilaan habang ikinakampay nito ang mga pakpak ng may pagmamalaki. Saan nagmula ang espiritual na halimaw na ito? Ang mga dinadakila ay muling nakatayo habang sumisigaw ng, "Alam ko na." Matandang tao, nakikita mo yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Randolph, ang plano ng bata ay bumalik sa simula. Isinaalang-alang pa nga niya ang ganoong galaw. Tumango ang mataas na si Morris, nagduda na ako simula pa lang. Paano nawala ng bata ang singsing niya sa labanan ng ganoon kadali? Ngayon nakikita kong planado na ang lahat. Pinalipad niya ito para mahuli si Lazaro nang hindi niya inaasahan. Ibig sabihin, hindi dapat masyadong magtiwala sa sarili, kahit na mas malakas ka. Ngayon, binigyan ni Ethan si Lazaro ng ilang malupit ngunit magagandang aral. Siguro kung ilan ang maaalala niya, hahaha. Humarap ang mataas na si Randolph sa ibong kulog nang nakakunot ang noo. Pero sa lakas ni Lazaro, walang karaniwang espiritual na halimaw ang makakakalmet sa kanya. Anong halimaw ba ito? Nag-isip-isip ang Maringel na si Morris bago sinabi, isa lamang itong espiritual na halimaw sa ika-6 na antas ngunit mas malakas kaysa sa isa. Kahit ang isang espiritual na halimaw sa ika-8 antas ay maaaring hindi kapantay nito. Talagang kakaiba ito. At sa hitsura nito, kamukha ito ng isang Thunder Skylark ngunit mas malakas. Hahaha, parang amo, parang espiritong hayop. Si Ethan ay isang halimaw sa kanyang sarili, kaya syempre, nagpapalaki siya ng isang napakalaking espiritong hayop. Talagang kakaiba siya. Ngumiti ang Maringel na si Randolph. Tumawa ng malakas ang mataas na si Morris, habang itinoon ang kanyang paghanga kay Ethan. Kung si Lazaro ay isang hindi nakikitang talento na nagpapaunlad, si Ethan ay magiging isang talentong may malawak na kakayahan, at kahanga-hanga rin. Hindi tulad ng kamangha-manghang cultivation ni Lazaro, ang hindi kapanipaniwala at mas malawak na paggamit ng kasanayan ni Ethan ay mas humanga sa kanila. Tutal, hanggang dito lang ang kaya mong dalhin ng lakas. Senior brother, tingnan mo. Alam ko nang may iniisip na panlilin lang ang punk na yon. Itinuro ng isang disipulo ng Ultimate Clarity Sect ang pulang bitik sa dibdib ni Lazaro. Kumunat ang noo ni Xander nang hampasin niya ang ulo ng kalaban, at masaya ka bang naloko ang nakababatang kapatid mo? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang sabihin na naunawaan ko ang kanyang panlilin lang. Makikita mo ba yan? Isa lang yang maling hula. Ang daming ginawang panlilin lang ng punk na yan, kahit ang isang tanga ay nakikitang maliligaw ang nakababatang kapatid niya, sa perpektong kalagayan niya. Nakatitig sa kanya si Xander at bumantong hininga, gayunpaman, bakit kailangang tama kayong mga walang utak na hanggal? May isa pang panlilin lang ang punk, at gumana ito. At saan niya na nakita ang kakaibang espiritual na halimaw na iyon?
Walang paraan na makakasakit ang karaniwang espiritual na halimaw sa nakababatang kapatid. Kumunat ang noo ng iba kay Nova, nagulat din sa ipinakita niya. Bilang mga nakatatandang kapatid ni Lazaro, alam nila kung gaano siya kahalimaw. Nakakita na sila ng maraming kamangha-manghang mga espiritual na halimaw na hindi man lang siya kayang gamutin. Kaya pinili ni Lazaro na kalimutan ang pagkakaroon ng alagang hayop, at walang takot na nilalabanan ang lahat ng iba pagamit ang isa. Pero sino ang mag-aakala na darating ang araw na siya ay magdurusa dahil dito? Hindi lang ito tungkol sa pagkahulog sa isa pang panlilinlang kundi pati na rin ang labis na masaktan. Nasaktan siya ng isang espiritual na halimaw. Bumantong hininga si Septima sa kumikislap na mga lilang ilaw. Kamangha-mangha ang ibong ito, pati na rin ang tuso nitong tagapag-alaga. Sa wakas ay naunawaan niya na hindi lang pala naghahanap ng magandang pagkakataon si Ethan para maialis ang singsing niya. Plano rin niyang mag-isip ng magandang dahilan para sa Exalted Double Dragons, ang palihim na pag-atake kay Lazaro. Nakikita mo ba ang ginawa ko roon? Ginamit ko ang singsing ko para magayos ng bitag. Walang kinalaman sa akin ang pagtakbo ni Septimus papunta sa sagradong minahan at pagnanakaw ng Atlas Sword. Wala akong kasalanan. Hahaha, nakakatakot talaga ang isip ng batang ito. Umiling si Septimus at bumantong hininga. Sigurado pa nga siyang naisip ni Ethan ang taktikang ito nang banggitin niya na ginamit niya ang storage ring para makapasok dito. Kinailangan niyang maghubad ng sombrero sa pagkakataong ito. Sa mga manunood, nakita ni na Troy at Clara si Clara, nakaramdam sila ng ginhawa. Nakita na nila si Nova noong esoteric debate. Mas napalapit sila sa kanya dahil muling inilabas siya ni Ethan. Malaki na ang kanyang paglago sa mga nakalipas na taon, tumingin si Clara ng may malumanay na tingin. 706. Ama, ang galing niya. Kinamot ko siya gamit ang lahat ng kaya ko pero 2 kaliskis lang ang natanggal ko. Wala rin namang masyadong pinsala. Nadismaya nang lumipad pabalik si Nova kay Ethan. Nanginginig ang noo ni Ethan, seryoso ang mga mata, at ito ay galing sa isang palihim na pag-atake. Ang hindi niya pagtamo ng matinding sugat kahit mula roon ay nagpapakita na ang kanyang katawan ay napakatibay. Walang karaniwang espiritual na halimaw ang makakakalmet sa kanya. Nakapikit at tumingin si Ethan kay Lazaro, na parang manika na itinapon sa ere matapos ang pag-atake, ngunit nanigas ang kanyang puso. Ang atake ni Nova ang kanyang huling alas. Kung sakaling mabaygo man iyon, ang natitira na lang ay ang lumaban ng harapan, ang pinakamasamang opsyon batay sa kanyang pananaw. Alam na alam niya na mangangahulugan iyon ang paggamit ng isang mapanganib na hakbang hindi lamang para sa kanyang kaaway, kundi para rin sa kanya. Iyon ang huling bagay na gugustuhin niyang gawin. Tutal, kakaisip niya lang nito kanina lang at wala man lang siyang oras para subukan. Hu! Habang sumisipol ang hangin, tumilapon si Lazaro sa ere, at dumura ng dugo sa lupa. Oy! Sus Mariosep! Tumigil si Lazaro sa paggalaw at tumingin sa dibdib nito at sa nakalantad na laman. Ang mukha niya ay puno ng galit, at ang mga mata niya ay naging malupit. Simula nang manahin ko ang patak ng dugo ng Panginoon, matapos ng itanim ang isa sa kanyang mga reverse scales upang pinuhin ang gininto ang katawan ng dragon na ito, hindi pa ako napunta sa ganitong estado. Ethan, ikaw ang una. Sinaman ni Lazaro nang tingin si Ethan, ang mga mata niya ay paminsan-minsang sumusulyap kay Nova na puno ng uhaw sa dugo. Ang kaliskis ng dragon ang kanyang dignidad, at dinurog mo lang ito. Ethan, talagang iniinis mo ako. Nanginig ang puso ni Ethan at ngayon ay alam na niya kung bakit napakatigas ng katawan ng lalaking ito na kahit si Nova ay halos hindi siya kayang saktan. Katulad ko lang siya na nakatanggap ng bahagi ng katawan ng isang sagradong halimaw. Ang braso niya na kilin ay nagmula sa binti ni Soren Kilin. Iyon ang nagbigay sa kanya ng ganitong kapangyarihan. Ang baluti ni Lazaro na may sukat ay nagmula sa reverse scale ng decimating dragon ancestor, na mas matigas pa sa kahit ano. Nababalutan ng kaliskis ang mga dragon, ngunit tanging ang partikular na kaliskis sa likod ng kanilang mga leeg, ang kabaligtaran na kaliskis, ang pinakamatibay at pinakamahusay na nakakapaglabas ng kapangyarihan nito.
Sa madaling salita, ang paghawak dito ay parang pagtawid sa linyang hindi kayang tiisin ni Newman. Dahil inilagay niya ang reverse scale sa kanya at hinulma ang kanyang katawan gamit ang isang patak ng dugo ng dragon, ginawa niya itong halos hindi masisira. Hindi nakakapagtaka na napakatatag niya sa ganitong kalagayan. Ganito niya pinahahalagahan ang mga timangan. Nakagawa lang ng dalawa si Ethan. Para na rin itong sinampal ng malakas sa mukha. Kaya pala sinabi niyang katulad lang din siya ni Ethan at gusto lang niyang talunin si Ethan. Pero ngayon, gusto na talaga niya itong patayin. Nanlumo si Ethan, alam niyang hindi na ito simpleng laban para malaman kung sino ang mas malakas. Ngayon, ang buhay niya na ang nakataya. Ito ay alinman sa isa o ang isa pa. Gusto niya ng dugo ngayon, at kung mananalo siya. Lilipad ang ulo ko. Kaya huminga ng malalim si Ethan, at nanlamig ang kanyang mga mata. Napansin ni Nova, sa tabi niya, ang pagbabago ng kanyang mood at naging seryoso rin. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawang panig parang kamatayan. Wala na silang pakialam sa mananalo ngayon para lang pumatay. Gulat na gulat, tila naramdaman din ni Xander ang pagbabago, anong nangyayari? Bakit parang may malalim akong balak pumatay? Ibig sabihin ba noon ay gusto talaga ng dugo ng nakababatang kapatid ko? Hindi pwede, kuya. Ang batang yan ay palaging walang pakialam. Umaarte siyang parang gusto niyang pumatay pero hindi naman umaabot doon. Kahit na natatarante siya, puro galit lang ang nararamdaman niya. May kumpiyansang nagsalita ang isang disipulo, ngunit tinabig siya ni Xander, hindi pa ako nakakakita ng nakababatang kapatid na talagang gustong pumatay ng tao. Siguro dahil wala pa siyang nakilalang sino man na karapat-dapat na pumunta sa ganoong kalayo. Pero sa pagkakataong ito, kumunat ang noo ni Xander, puno ng pag-aalala. Bilang pinuno ng pangkat ng mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect, ayaw niyang makakita ng anumang mangyari kina Lazaro o Ethan. Sa mga laban na nasaksihan nitong mga nakaraang araw, nabunyag ang estilo at karakter ng bawat isa, at nagkakaintindihan ang bawat isa. Nakita nila kung paano sila magkakaugnay, kung gaano sila magkatulad. Tulad ng pagnanais ni Ethan na magpatuloy pa sa kanilang landas. Kaya naman ayaw niyang makita itong mabuwal. Nang makita kung paano ito nauwi sa isang deathmatch, nag-alangan ang kanyang puso. Napansin ng Exalted Double Dragons ang pagbabago dahil sa kanilang mga taon ng karanasan. Ang katahimikang ito ay nakakatakot. Mabigat na sabi ng mataas na si Randolph. Tumango ang Marengel na si Morris, handa nang pumatay ang dalawang bata. Ano man ang mangyari, ang dalawang ito ang kinabukasan ng mga kanluraning lupain. Hindi sila maaaring mahulog dito. Kung sakali, tayong mga matatanda ang unang beses na lalabagan natin ang mga patakaran ng Double Dragon Gathering. Ito ay magiging isang matinding dagok sa ating walang kinikilingang imahe, ngunit sulit ito. Tumango ang Marengel na si Randolph, ngunit pagkatapos ay bumantong hininga, matanda, noong dumaan si Sheng sa napakaraming problema, pinatahimik natin ang mga lupain sa ngalan ng pagiging patas. Naging mahina na ba tayo o, nagbago na ba ang ating mga prinsipyo? Tahimik na umiling ang mataas na Morris. Hindi na nagsalita pa ang kataas-taasang si Randolph. Alam na alam niya ang panghihinayang na nararamdaman ng dalawa tungkol sa kung paano nila hinarap ang usapin ni Septimus. Matagal na itong nagugat kaya't pakiramdam nila ay hindi na mahalaga ang pagiging patas na kanilang inayo sa loob ng maraming taon. Nova, salakayin mo. Sumigaw si Ethan at sinakiyan ang kanyang kaluluwa ng dragon habang pinapatamaan si Lazaro. Sumigaw si Nova sa tabi niya. Naubusan na ng mga panlilinlang at tukana si Ethan. Ang natitira na lang ay suntok para sa suntok. Nagbanggaan ang dalawang lalaki at ang isang ibon. Si Lazaro, sa kanyang bagong anyo, ay isang malaking hamon. Hindi siya nagdusa kahit laban kina Ethan at Nova. Ang tili at kalabog ng metal ay umalangaw-ngaw habang ang mapanganib na mga alon ng pagkabigla ay naglakbay sa lahat ng dako. Mas matigas pa sa bakal ang katawan ni Lazaro. Kahit gaano kalakas ang tama ni Ethan, wala itong gaanong naitulong. Kasabay nito, nahihirapan siyang labanan ang mga paparating na suntok. Dahil pinagsama ang kaluluwa at katawan niya, lahat ng mga suntok ay puno hindi lamang ng kapangyarihan ng gininto ang dragon kundi pati na rin ang nagliliyab nitong apoy.
Walang ibang magawa si Ethan kundi ang patuloy na baguhin ang kanyang kaluluwa ng dragon. Ang apat na barya sayon ay maaaring tamaan paminsan-minsan, ngunit ang kaluluwa ni Ethan ay muling nasa ilalim ng panganib. Mabuti na lang at mayroon siyang katulong, si Nova. Dahil ipinanganak siya mula sa lilang kidlat at kahanga-hanga tulad ng Thunder Phoenix, walang takot niyang sasalubungin ang mga ginintoang apoy. Ang lilang kidlat ay umulan sa katawan ni Lazaro at sumabog ng makasalubong ang mga apoy. Walang nagawa si Lazaro kundi ilipat ang ilan sa mga ito para sa depensa. Ang lilang kidlat ni Nova ay hindi katulad ng lilang dragon na ginamit ng junk na si Ethan. Ito ay isang kapangyarihang nakuha matapos ang maraming taon ng pagsasanay. Nakarating na ito sa ganoong antas, at maaaring si Nova na ang bagong Thunder Phoenix. Hindi maaaring baliwalain ni Lazaro ang kapangyarihan ng isang lilang kidlat mula sa ika-6 na langit at kinailangan niyang depensahan gamit ang kanyang ginintoang apoy, kaya naman binigyan niya si Ethan ng kaunting espasyo para makahinga. Gayunpaman, wala pa ring nagagawang anumang tunay na pinsala ang dalawa simula noong huling palihim na pag-atake. Sa katunayan, ang dalawa ay napaatras dahil sa pagsalakay ni Lazaro. Ang laban ay pumasok sa isang pagkapatas. Sa kabila ng malinaw na pagkakaiba sa lakas, ang dalawang panig ay walang paraan upang talunin ang isa't isa ng pansamantala. Alam ni Ethan na nasa kawalan siya ngunit nanatili pa ring kalmado. Alam niyang malapit nang matapos ang oras, at ang laban ay maituturing na tabla. Bagamat gusto niyang manalo, hindi naman siya ganoon kadesperado. Alam niyang mas gusto ni Lazaro na manalo kaysa sa kanya. Kapag hindi mapakali si Lazaro, nagkakaroon siya ng pagkakataong gamitin ito. Kaya naman may magagandang nangyayari sa mga naghintay. Dahil nakikita ang intensyon ni Ethan, o baka sinasadya niya itong ipakita, si Lazaro ay naging tensyonado at naiinip. Gusto niyang tuluyang patayin si Ethan, pero hindi siya pinayagan ni Nova. Nauubusan na ng oras. Putok. Naghagi si Lazaro ng maraming timangan, at ginamit ni Ethan ang asul na dragon para pahinain ang mga pagsabog. Gustong kalmutin ni Lazaro ang asul na dragon, ngunit sumugod si Nova, at ang tama ng lilang kidlat ay nagpalipad sa kanya at muling nag-focus sa depensa. Maaaring may kalamangan siya, ngunit nakatali ang kanyang mga kamay. Sus Mariosep. Kailangan kong maalis ang ibong yan ng mabilis. Nagngalit si Lazaro ng ngipin. Kuko ng dragon na yin-yang. Kumislap ang mga mata ni Lazaro at hinanap si Ethan. Ang kanyang kamay ay naging isang kuko na nababalot ng nagliliyab na apoy habang tinutukan niya ang puso ni Ethan. Ginamit ni Ethan ang braso ni Kilin para harangan, pero sa likod nito, napangiti siya, wala ng pasensya ang mga bata ngayon, hahaha. 707. Oy! Sus Mariosep. Sumipol ang gininto ang kuko sa ere at akmang tatama na habang ginagamit ni Ethan ang kanyang brasong kilin bilang panangga, handang-handa na itong gamitin. Ang braso ng kilin ay nagmula sa soaring kilin. Kahit papaano, hindi ako mababali ng buto nito kung tatamaan mo ako kahit saan pa. Tatanggapin nito ang iyong suntok. Tumili. Sumugod si Nova para sumuporta, gustong gamitin ang pagkakataong ito para sumugod. Malapit nang tumama ang kuko. Kung patuloy na aatake si Lazaro, walang magagawa ang kuko nito sa braso ni Ethan na kilin. Tanging ang mga gininto ang apoy lamang ang bahagyang sisipsip at halos hindi magdudulot ng anumang pinsala. Bakit ko naman gagamitin ang brasong iyan para sa lahat ng aking mga atake? Pagkatapos ay darating si Nova na may dalang brutal na lilang kidlat para gumawa ng isa pang matinding sugat sa kanya matapos niyang itoon ang lahat ng mayroon siya sa kuko na iyon. Walang duda, isang masamang taktika ang paggamit ng atakeng ito. Maraming beses nang naulit ang eksenang ito. Kapag ang isa ay umatake gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ang isa naman ay lalapit para samantalahin ang pagkakataon, ngunit mapipilitin lamang ang umaatake na lumipat sa depensa. Hindi naiiba ang pagkakataong ito. Si Lazaro lang ang nasa dulo na ng kanyang pasensya. Mas gugustuhin pa niyang tiisin ang isa pang suntok mula kay Nova para makuha si Ethan. Mata sa mata ang naging resulta. Ang lakas ng loob mo, di ba? Kung dalawa laban sa isa, hindi sulit ang manakit. Muling tinakot siya ni Ethan habang nanunuya sa loob. Ang padalos-dalos niya ngayon.
Sumanghel si Lazaro, pakisama sa isa't isa. Humph, baka naloko na ako ng mga panlilinlang mo, pero magbabago pa rin yan. Sa pagkakataong ito, aalisin ko na ang spirit animal mo. Wala na si Lazaro at naiwan ang kanyang ginintoang apoy. Parang inaatake pa rin niya si Ethan ngunit kulang na kulang sa lakas. Pero ang mga ginintoang apoy lang ay hindi kayang sunugin ang damit ni Ethan dahil mayroon si Ethan ng asul na dragon at demon transformation art para makuha ito. Gayunpaman, lumitaw ang figure ni Lazaro sa tabi ng ginintoang apoy at nagpakawala ng isa pang kuko, ngunit sa pagkakataong ito ay kay Nova. Napasinghap ang lahat. Dahil ipinakita ni Ethan ang kanyang lilang dragon, alam nilang ang lilang kidlat ay isang puwersang dapat kalabanan. Ito ay brutal at malakas ngunit kulang sa depensa. Nawalan ng malay si Lazaro, tinamaan si Ethan na may brasong kilin para sa depensa. Habang ang pagsalakay sa walang kalaban-laban na si Nova ay magpapakita ng mas magandang resulta. Malubhang masusugatan si Nova kapag tinamaan, mabibigo ang pagtutulungan ng dalawa, at magkakaroon ng tunay na kalamangan si Lazaro. Ang pagharap kay Ethan mamaya ay tatagal lamang ng 1 minuto. Ito ang pinakamahalagang sandali sa mahaba at mapait na laban na ito. Nagulat si Nova, hindi niya inaasahan ito. Nang maramdaman niya sa kanyang mga balahibo ang talas ng kuko ng dragon, siya ay nanigas. Kuko ng dragon na yin-yang. Isang totoo, isang peke. Natatawang sabi ni Lazaro nang malapit nang tumama ang kanyang suntok. Tumawa siya, Ethan, ang tagal mo nang nagplano laban sa akin, pero ngayon naman ay ako na. Peke ang suntok ko sa iyo, habang ang suntok ko sa iyong espiritu ay totoo. Sa pagkakataong ito, nabigo ang iyong kooperasyon, hahaha. Nanginginig ang noo ni Ethan habang lumulutang siya sa ere. Natigilan ng mga manunood, hindi nila inaasahan na gagamit din ng mga peking salita si Lazaro. Natawa si Xander, hahaha, sa wakas ay nagamit na ng nakababatang kapatid niya ang kanyang isip. Hindi naman sa mabagal siya, pero hindi sulit ang pagsisikap ng kanyang mga kalaban. Pakiramdam nilang lahat ay kurtina na ito para sa mahaba at kapana-panabik na laban na ito. Gayunpaman, ang ngiti ni Ethan ay napakatuso. Ang kanyang kanang mata ay kumikislap ng ginintoang, hahaha, wala akong pakialam kung paano mo gagawin ang lahat, basta't gawin mo. Divine Eye of the Void unang yugto, shift. Whoosh! Sa isang iglap, nagpalit-palit ng atake sina Ethan at Noah kaya si Ethan ang nakatanggap ng tunay na atake ni Lazaro. Sigaw ni Lazaro. Ano ba to? Nasaan na ang molditang manok na yan? Paf! Paf! Nang sandaling iyon, ang ginintoang imahe ng apoy ay ikinumpas palayo ng mga pakpak ni Nova, at pinakawalan niya ang kanyang lilang kidlat at kinagat ang dibdib ni Lazaro. Natanggal ng huling kuko niya ang kanyang matigas na kaliskis, at ang isang ito ay tiyak na magpapadala ng lilang kidlat diretso sa kanyang lamang loob. Matagal nang hindi na ito isyu ng pagkapanalo para kay Lazaro. Kailangan niya munang protektahan ang kanyang maliit na buhay mula sa pagkaluto mula sa loob. Sumigaw si Xander at nanigas. Sabay-sabay na tumayo ang mga nagmamalaki at parehong kinakabahan. Ang bilis ng lahat ng nangyari. 1 minuto, ito na ang malinaw na kalamangan ni Lazaro, at sa sumunod na sandali, nagpalit ng pwesto ang kanyang target, na naglagay sa kanya sa malubhang panganib. Lumunok ng malalim si Lazaro at natakot ng husto. Itinigil niya ang pag-atake kay Ethan at sinubukang tumayo para ipagtanggol ang sarili, kahit na medyo matagalan pa ito. Dahil wala nang ibang magawa, yumuko na lang si Lazaro, hinawakan ang matutulis na kuko ni Nova sa likod at hinayaan itong tanggalin ang 2 pang kumikinang nakaliskis. Umagos ang pulang dugo mula sa kanyang likod, at nagngalit ang kanyang mga ngipin dahil sa sakit. Ang biglaang malakas na suntok ay pumutol din sa kuko na nakatadhana para kay Ethan. Kahit na matapos ang maingat na pagpaplano, siya pa rin ang muling nasasaktan habang ang kanyang kalaban ay hindi nagalaw. Lumipad pabalik si Nova kay Ethan, itinapon ang mga kaliskis sa kanyang mga kuko, ama, lumingon lang siya, at hindi ko siya mahawakan sa puso. Ayos lang. Masyado lang siyang mabilis mag-react. Sa tunayan, malaking dagok ang natanggap natin sa pagkakataong ito. Mayroon na siyang 2 kahinaan ngayon. Susubukan natin ngayon ang mga pincer strike at tingnan natin kung gaano siya katagal, hahaha.
Tumawa si Ethan habang natatawa kay Lazaro, habang nagiging malinaw na kaya mong manalo gamit ang lakas ng loob, mas kailangan mong gamitin ang iyong ulo. Hindi mo ba alam na katangahan ang paggamit ng iyong mga pagkakamali para labanan ang lakas ng isang kalaban? Subukan mong gumamit ng mga panlilinlang laban sa akin, na kasama sa mga pukana sa buong buhay niya. Bata, napaka-inosente mo. Kumunat ang noo ni Lazaro sa galit, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kinailangang sumang-ayon ang mga manunood doon. Akala nila ay gumanap na si Lazaro bilang Ethan, ngunit pinaglaruan lang pala siya. Ang pagkahuli habang naglalagay ng bitag ay nakakaramdam ng matinding kirot. Bumantong hininga si Welton, nakitang kumukulo ang galit ni Lazaro. Ginagamit ang utak para durugin ang isa't isa. Malinaw na mas malakas si Lazaro, pero patuloy pa rin siyang pinapangunahan ni Ethan, kaya nawala ng gana ang nakatutok na disipulong ito. Kung nanatili lang siya sa kanyang paniniwala, hindi sana siya nagdusa ng ganito. Nakatutok. Tinaas ni Troy ang isang kilay. Tumango si Welton, oo, ang mga cultivator na tulad natin ay may focus habang tayo ay sumusulong. Ang ilan ay ginagawa ito para sa kapangyarihan, ang ilan para sa katayuan, ang ilan para sa katanyagan, at ang ilan para sa kataas-taasang kapangyarihan. Bawat isa sa atin ay naglalakad sa landas na gusto natin na haantong sa pagsilang ng mga personal na paniniwala at paniniwala. Hindi ba prangka si Lazaro? Kung gayon dapat niyang harapin ang harapan ng sinumang kalaban. Pero matapos makilala si Ethan, maraming beses na siyang pinaglaruan kaya't naligaw siya ng landas at napadpad sa landas ng iba. Nasanay na siya sa mga nangyayari. Tumingin si Welton sa itaas at ngumiti, malapit nang matapos ang oras. Ngayon ay mas lalong magiging hindi mapakali si Lazaro. Hindi siya agad mabibigo sa isa pang trick, at hindi rin agad mananalo si Ethan. Magiging tabla ang laban. Pero narinig niya si Ethan na nakatingin sa magandang kalangitan at napasigaw, "Nako, tingnan mo nga ang oras. Magiging patas ang laro sa ganitong bilis." Natigilan si Welton habang tinatitigan si Ethan, saka umiling. Talagang tuso si Ethan. Kahit sa huling sandali, hindi niya maiwasang suntukin si Lazaro. Dahil sa pagnanais na manalo, si Ethan ay mabangis at tuso para lalong guluhin ang isa't isa. Tumawa si Troy. Ganyan naman talaga ang ugali niya. Huff! Hinihingal na halos mapagod na si Lazaro sa pisikal at mental na aspeto. Tinitigan niya ng masama ang ibon at ang tao ngunit wala siyang paraan para tapusin sila. Napakatuso naman ang baliw na to. Kung siya ay masyadong padalos-dalos, siya ay malilinlang. Kung siya ay masyadong mabagal, siya ay mas magdurusa. Ang kalaban ay palaging naglalayong paglaruan ang kanyang isipan, kaya hindi niya makayanan. Ngayon ay nalilito na siya at hindi alam kung paano magpapatuloy. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong kalabang tao. Malinaw na mas malakas siya ngunit wala siyang magagawa para manalo. Nang napuno siya ng kalituhan, isang sigaw ang bumasag sa dilim, "Junior brother, sinasadya kanyang sugurin. Huwag kang magpalinlang. Kung hindi mo alam ang gagawin, tanungin mo ang puso mo." Natigilan si Lazaro at lumingon para makita ang kanyang nakatatandang kapatid na si Xander. 708. Nanginig ang mukha ni Lazaro, at sa wakas ay sumagi ito sa kanyang malabong isipan. Naligaw siya ng tuluyan hanggang sa siya ay naligaw, lumihis sa kanyang landas. Huminga ng malalim, muling kumalma si Lazaro at ipinikit ang kanyang mga mata. "Guru, ang sekta ko ay sasailalim sa kompetisyon ng outer sect bukas. 10 bagong inner disciples lang ang maaaring makuha, pero isa lang akong outer disciple na nasa ika-21 pwesto. Ano ang gagawin ko?" Tanong ng batang si Lazaro sa ninunong dragon. Malamig na tumitig ang malaking matang dragon habang dumadagandong ang kanyang boses, "Alisin mo lahat ng 20 taong nasa harap mo. Pero hindi ko sila matatalo. Talunin mo silang lahat, o huwag mo na akong makitang muli." Malamig na sabi ng ninuno ng dragon, saka tumalikod. Napayuko ang mukha, at parang nawala ng malay ang batang si Lazaro. "Mas magaling sila kaysa sa akin sa martial arts at cultivation methods. Paano ko sila matatalo? At ang unang 10 ay magiging inner disciples. 10 lang ang kailangan ko talunin.
Walang kwenta. Lumayas ka. Guro, bakit mo ako minumura? May nasabi ba akong mali? Ang mga tao ay tuso at sinasamantala ang anumang pagkakataon upang manalo habang mahina rin. Ngunit kung ganoon ang tingin mo sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat na tawagin akong Panginoon. Nagsalita ang malaking dragon, sa mga espiritual na hayop, alam ng bawat nilalang ang kanilang posisyon. Malinaw sa lahat ang kanilang lugar. Alam mo ba kung bakit? Umiling si Lazaro. Bakit ko naman malalaman ang kalokohang yan? Nanunuya ang ninuno ng dragon, iyan ay dahil mula pa noong sinaunang panahon, mula noong sinaunang kaguluhan, kapag nawala ang isang espiritual na halimaw, ang ranggo nito ay nakatakda. Alam ito ng bawat henerasyon. Kapag natalo ka, palagi kang mahuhuli. Kami, ang 5 dakilang sagradong halimaw, ay nasa tugatog ng lahat ng espiritual na halimaw. Naglaban-laban kami sa isa't isa, ngunit hindi kami kailanman nanalo laban sa isa't isa, kaya't nanindigan kami ng sama-sama. Ngunit sa kanilang mga puso, nais nilang lahat na tumayo sa itaas ng lahat, upang maging ang nag-iisang tunay na hari. Kaya nga, ang ating landas, ang landas ng mga espiritual na halimaw, ay ang manalo. Ang panalo ay nangangahulugan ng buhay, kaluwalhatian, at respeto. Hindi mahalaga kung sino ang nasa harap mo, gaano kaina o kalakas, o gaano karami. Dapat mong tandaan ang mga salita ko, bata. Kung gusto mong maging disipulo ko, kailangan mo lang manalo. Kahit na may 100 tao sa harap mo sa sekta, kailangan mo pa ring pagdaanan silang lahat. Kailangan mong isugal ang iyong buhay at labanan sila para manalo. May 3 buwan pa rin. Titingnan ko ang iyong pag-unlad pagkatapos. Pumikit ang ninunong dragon at humiga para matulog. Yumuko ang batang si Lazaro at umatras. Pagkalipas ng 3 buwan, isang kislap ng apoy ang muling nagpakita kay Lazaro. Ang kanyang mga meridian ay nadurog at nakabigti ng isang sinulid. Master, nanalo ako, napabuntong hininga si Lazaro. Malamig na tumingin ang ninuno ng dragon, lahat sila. Tinalo ko silang lahat. Itinaya ko ang buhay ko, at inakala nilang baliw ako. Walang gustong makipagkita sa akin ng harapan. Sa huli, ako ang naunang lumabas. Habang nakangiti, nagpatuloy si Lazaro, Guro, tama ka. Ang mga tao ay oportunista at mahina. Walang nangahas na harapin ako. Pero ngayon, wasak na wasak ang katawan ko, at ayaw na ako ng panloob na sekta. May tumawa pa nga sa akin dahil sa pagiging tanga ko. Pero wala akong pakialam. Nanalo ako, at maganda ang pakiramdam ko. Sulit ang lahat. Tumango ang ninuno ng dragon, ang karaniwang tao ay nabubulag ng katanyagan at hindi nakikita ang kahalagahan ng pagkapanalo. Gayunpaman, alam mo na ngayon ang kahalagahan ng pagiging una at nakamit mo na ang iyong karapatang maging disipulo ng ninuno ng dragon na nagwawasak. Kumunat ang noo ng ninunong dragon nang may lumabas na nagliliyab na patak ng dugo mula sa pagitan. Kumikinang ito na parang ruby habang dumadampi sa noo ni Lazaro. Pagkatapos ay kinagat ng ninuno ng dragon ang batok niya at lumabas na may matalas na kaliskis, ang pinakamatigas na reverse scale. Parang isang malaking quilt, itinapat niya ito kay Lazaro. Pagkatapos ay binugahan ng ninuno ng dragon ang bata ng gininto ang apoy. Pagkatapos ng 49 na araw, isinilang ang tunay na tagapagmana ng ninuno ng dragon, ang nakita natin ngayon. Minana rin niya ang landas ng kanyang Panginoon, ang manalo. Ang minsang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala nang natitirang pag-aalinlangan si Lazaro. Alam niya ang kanyang landas, ang kanyang mga paniniwala. Ang pagpapatalbog mula sa isang trick patungo sa isa pa ay hindi estilo ng isang sagradong halimaw. Para sa isang disipulo ng sagradong halimaw, ang mahalaga lang ay manalo. Kahit na makaharap niya ang isang mabangis na pares, kailangan lang niyang itaya ang lahat at manalo. Gamaan ang loob ni Lazaro at naging dahilan para manginig maging si Ethan. Nova, mag-ingat ka. Nakapagdesisyon na ang baliw na ito. Hindi na siya magpapaloko pa. Sa pagkakataong ito, lalaban tayo hanggang dulo. Babala ni Ethan. Nakakita na siya ng maraming taong determinado tulad ni Lazaro, at lahat sila ay isang malaking tinak na kailangang harapin.
Kailangan niyang maging alerto ano man ang mangyari. Pinagsalikop ni Lazaro ang kanyang mga kamay habang binabasa ang sunod-sunod na mga senyales. Nang matapos siya, sumabog ang buong katawan niya sa lakas. Ang makapangyarihang decimating golden flame ay pataas ng pataas na parang walang katapusang dagat. Gulat na gulat si Ethan. Ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin? Natigilan din ang mga exalted double dragon. Nakita nila na may kagustuhang manalo sa mga mata ni Lazaro, isang bagay na ikinabaliw niya. Ginawa ni Lazaro ang pangwakas na senyales, at ang agos ng gininto ang apoy ay gamulong sa paligid niya, at ang imahe ng isang malaking dragon ay lumitaw sa likuran niya, dala ang mga pangil at kabangisan nito. Ang nagliliyab na apoy ay nagkukumpulan sa paligid ng ulo ng dragon at handang sumalakay anumang oras. Ay ito. Napabuntong hininga si Xander, soul-scorching ba ito? Susunugin ng nakababatang kapatid ang kaluluwa niya para lang manalo. Ano? Hindi makapaniwala ang mga disipulo ng Ultimate Clarity Sect, ginagamit lang iyan kapag lumaban ang isang tao hanggang sa huli. Kung hindi siya mag-iingat, maaari niyang sunugin ang buong kaluluwa niya. 2 beses lang siyang natalo ng kalaban gamit ang kanyang mga panlilinlang, kaya bakit niya kailangang gumamit ng ganoong kalakas na atake? Masyado itong matindi. Hindi mo naiintindihan. Ito ang tunay na nakababatang kapatid. Umiling si Xander at bumantong hininga, nakalimutan niyo na ba ang kompetisyon sa Outer Sect? Paano naging unang nakapasok sa Inner Sect ang junior brother? Naalala ng iba ang mga brutal na laban na iyon at Tumango, hindi pa ako nakakita ng mas baliw na baliw sa buong buhay ko. Para lang manalo, itinaya niya ang kanyang buhay. Hanggang sa puntong natakot ang lahat ng husto kaya nadumihan nila ang kanilang mga pantalon. Nagawa pa niyang talunin ang mga unang outer disciples, ngunit sinira niya ang kanyang katawan para gawin ito. Nakita siyang wasak ng Inner Sect elder at ayaw na niya. Pagkatapos ay hiniling niya sa senior brother na dalhin siya sa Secret Realm. Pagkatapos ng 49 na araw, bumalik siya bilang isang tunay na henyo. Dahil dito, pinag-uusapan ng mga tao ang Secret Realm hindi lamang bilang isang langit para pinuhin ang kaluluwa kundi pati na rin ang katawan. Nakakahiya na hindi ito gumana para sa iba. Ang hindi mo alam ay matapos kong makita ang kanyang desperadong pakikibaka simula nang manabik siyang pumunta sa lihim na kaharian, pinili kong igalang ang kanyang huling kahilingan. Ngunit nang iwan ko ang kanyang katawan, natuklasan kong wala na ito. Akala ko dati ay may kumuha nito, para lamang malaman pagkalipas ng 49 na araw na pumasok siya sa panloob na sekta. Naniniwala akong may tunay na sekreto roon, ngunit ayaw niyang sabihin kahit kanino. Bumantong hininga si Xander at sinabi, ngayon ay naiintindihan ko na naroon pala ang landas niya. Ngayon, ang isip niya ay bumalik sa panahong iyon, at nakikita niya si Ethan bilang kanyang matinding kaaway. Humarap ang lahat kay Lazaro at Tumango. Simula nang ipanganak muli si Lazaro, walang sino man ang makakapilit sa kanya na ipakita ang lahat ng mayroon siya. Hanggang sa dumating si Ethan. Kaya nga bumalik ang bata sa panahong isinasapanganib niya ang buhay niya. Humampi si Ethan sa matinding hangin at mainit na hangin, na kumukunot ang noo dahil sa problemang kinakaharap niya. Ang ganitong kapangyarihan ay malinaw na para sa kanya at kay Nova. Tumigil na siya sa pagharap sa amin isa-isa at gusto na niya kaming tapusin. Baliw talaga yan kahit ano pa ang tingin ng iba sa kanya. Ang pinakamahusay na paraan para harapin ang isang koponan ay ang pagpili sa kanila ng paisa-isa. Masyadong mapanganib at magastos ang pag-alis sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, si Lazaro ay isang tagapagmana ng sagradong halimaw. Sa kanyang paningin, ang panalo ang lahat. At sulit ang lahat. Nova, kahit anong mangyari, dapat kang manatili sa tabi ko. Kaya ko to. Maingat na babala ni Ethan. Tumango si Nova, kahit na may kakaibang kislap sa mga mata niya. 700. Napapaligiran si Lazaro ng mga gininto ang nagliliyab na apoy. Ang konsentrado at nakakatakot na kapangyarihang iyon ay paminsan-minsang sumasabog na lalong nagpapalaganap ng mga halaman sa lambak.
Matagal nang nakayuko at nagtatago ang mga disipulo ng Demon Scheming Sect at Ultimate Clarity Sect sa layong 4 na milya, ngunit hindi pa rin inaalis ang kanilang mga mata sa malaki at brutal na labanang ito. Ngunit kahit sa ganitong distansya, pinagpawisan silang lahat ng nagliliyab na init, at pagkatapos ay nawala ng malay sa sumunod na sandali. Lahat sila ay malalakas na bata ng kanilang henerasyon, maliban kay Yar, sa ikatlong patong na Radiant Stage, na kinailangang magtago 40 milya ang layo. Gayunpaman, nahirapan silang lahat na labanan ang apoy, pakiramdam nila ay maaari silang durugan anumang oras. Ang nagliliyab na kaluluwa ni Lazaro ang nagpaabot sa ginintoang apoy ng Decimating Dragon Ancestor sa isang bagong taas ng kapangyarihan, isang kapangyarihang kayang lipulin ang anumang bagay sa mundo. Kahit ang mga manunood na nanunood sa screen ay nakaramdam ng kakilakilabot na kapangyarihan sa kanilang paligid. Tumayo ang mataas dahil sa gulat at pag-aalala. Kaya ba ni Ethan na matamaan ito? Kung ang kanilang buhay ay malalagay sa panganib, tiyak na makikialam sila. Mahigpit na pinagdikit ni Clara at ng mga babae ang kanilang mga kamao. Nakakunot ang kanilang mga noo dahil sa matinding pag-aalala para sa kapalaran ni Ethan. Kung ang iba ay nakakaramdam ng malapit ng mamatay sa malayo, hindi na kailangang sabihin na si Ethan ang nakakaranas ng pinakamalalang problema. Binalot ng makapal na itim na enerhiya ang kanyang katawan. Pinipilit ng Heaven Devouring Demonic Dragon King ang katawan nito upang protektahan siya. Ginamit nito ang Demon Transformation Art upang pinuhin ang nakapapasong init na ito. Nanginginig at lalong nanigas ang mga mata ni Ethan habang ginagamit niya ang kanyang kaluluwa ng dragon upang ilayo si Nova sa panganib. Sabi niya, Nova, maaaring ito na ang huling sagupaan para maayos ang laban na ito. Tulungan mo ako sa simula, pero pagkatapos ay kailangan mong umalis sa lalong madaling panahon. Ipaubaya mo ito sa akin. Opo, Ama. Tumanggaw si Nova, ngunit nagningning ang mga mata niya sa pag-aalangan, isang bagay na lubos na hindi napansin ni Ethan sa kanyang mapanganib na kalagayan. Nakatuon lang ang pansin niya kay Lazaro. Ito na siguro ang huling pag-asang itapon ng punk. Kailangan ko lang malampasan ito at... Tumigas ang tingin ni Ethan habang nagsenyas ang mga kamay niya. Sa 11 oras ng laban, handa nang itaya ng dalawang ito ang lahat. Gagamitin ni Ethan ang lahat ng natutunan niyang maruruming trick at kasanayan para harangan ang ataking ito na ilalabas ni Lazaro matapos niyang sunugin ang kanyang kaluluwa para palayain ito. Pinagmasdan ni Lazaro si Ethan ng may habol-habol na hininga. Napakalaki ng hirap na nararamdaman niya, ngunit ngayon lang naging ganito kapokus ang kanyang mga mata. Wala nang katulad ang kanyang pagkauhaw sa tagumpay. Sa laban ng mga tagapagmana ng sagradong halimaw, ako ang huling mananalo. Sumigaw si Lazaro, Ethan at ang alaga mo, kunin mo ito, Decimating Dragon Roar. Umungol. Umungol ang malaking imahe ng dragon sa paligid ni Lazaro, niyanig ang mundo, ang mga bundok, at ang kalangitan. Kasabay ng dagandong na ito, ang mga ginintoang apoy ay sumugod kay Ethan na parang isang flamethrower, tinutupok ang anumang nasa daanan nito gamit ang nakamamatay nitong init. Labis na nabigla si Ethan. Gulat na gulat ang mga nagmamalaki. Hindi pa sila nakakita ng ganito kalakas na kapangyarihan. Bukod dito, ang kapangyarihang ito ay nakatuon sa Decimating Golden Flame, na nakamamatay na sa simula pa lang. Ang pagtanggap lang sa ataking ito ay maaaring magbure sa isang tao sa mundong ito. Si Septimus, na nagtatago sa isang tabi, ay biglang gumalaw, at ang kanyang mga daliri ay gumagalaw, gustong sumaklolo. Sa kabila ng ganitong kapangyarihan, kahit isang peak ethereal stage expert ay hindi makakaligtas dito, lalo na si Ethan sa Radiant Stage. Paghakbang pa lang niya ay huminto na siya. Kung lalabas siya roon ngayon, masasayang lang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Natagpuan niya ang sarili na hindi makapagdesisyon. Nakita ng mga exalted double dragon ang eksenang ito ng may tensyonadong mga tingin, handang-handa na ring makialam. Gayunpaman, higit sa lahat, umaasa sila na bibigyan sila ni Ethan ng isang nakakagulat na sorpresa. Nanginginig ang noo ni Ethan. Hindi niya inaasahan na ang isa ay gagawa ng ganito kalaking pag-atake. Nanginginig ang kanyang puso, ngunit ang dice ay inihagis. Ang tanging magagawa niya ngayon ay sumigaw, Nova, ngayon na.
Opo, Ama. Ibinuka ni Nova ang kanyang mga pakpak, at ang kumikislap na lilang kidlat ay nagtipon sa loob ng mga ito habang kumakalat ang mga ito sa ere. Heaven-destroying Thunder Phoenix. Dagdugdog. Nayanig ang lupa, at nang inag ang hangin ng ang pagkaway ng mga pakpak ni Nova ay nagpadala ng isang 300 metrong malaking ibong kulog patungo sa paparating na apoy. Kasabay nito, sumigaw din si Ethan, ikatlong galaw ni Wraith Style, ang screech ni Necro Dragon. Umungol. Ang malademonyo na dragon ay lumipat sa banta ng gininto ang apoy, ang Vaulting Dragon King. Umungol ang malaking dragon habang sumusugod ito, ang asul nitong apoy ay umaalon sa katawan nito. Nakipagtulungan ito sa lilang Thunderbird upang magpakawala ng mas matinding kapangyarihan. Nasa bingit na ng kanilang mga upuan ang mga manunood, masigasig at umaasa. Lahat sila ay nasa sabik na makita ang tatlong malalakas na suntok na ito na pinakawalan. Maging si Moyan, isang henyo sa kanyang sarili, ay labis na namangha. Ang laban nina Lazaro at Ethan ang masasabing pinakamalakas na sagupaan sa loob ng libu-libong taon ng Double Dragon Gathering. Walang sino man sa mga henyo ng kanurang lupain ang makakapantay sa kanila. Ngayon, gusto nilang makita kung sino sa dalawang ito ang magiging pinakamahusay na disipulo sa mga lupain sa kanluran, ang magiging pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Bam! Tunog. Sa wakas ay nagkaisa ang tatlong kapangyarihan. Tanging ang mga manunood lamang ang nakamasid ng may pagkamangha habang ang kapangyarihan ni Nova at Ethan ay halos agad na nadurudge ng gininto ang apoy ni Lazaro. Nalagpasan nila ang Thunderbird at asul na apoy sa isang matinding pagkatalo. Lahat ay tensyonado, at nalungkot ang mukha ni Ethan, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Ang pag-atake ni Lazaro ay higit pa sa anumang pinangarap niya. Mayroon siyang ilang mga hula, ngunit hindi sa ganitong lawak. Sa harap ng gayong kapangyarihan, lahat ng paraan na naisip niya para harapin ito ay nag-iwan sa kanya ng panginginig. Hindi sapat ang mga iyon. Ngayong dumating na sa puntong ito, magagawa na lang niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipaubaya na lang ito sa tadhana. Ikalimang yugto ng Divine Eye of the Void, Void Wall. Kumislap ang kanang mata ni Ethan na may 5 gininto ang halo at 100 metro sa paligid niya ang bumuo ng isang harang sa espasyo. Ito ang hindi inaasahang benepisyo ng 3 araw na soul training na pinagdaanan niya bago ang laban na ito, na nagbigay daan sa kanya upang magtayo ng mga spatial walls para depensahan ang sarili. Nako, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging pamilyar sa hakbang na ito at hindi niya alam kung mapipigilan nito ang pag-alab ng apoy. Nanigas si Ethan habang tumataas ang pawis. Boom! Tumama ang gininto ang flamethrower sa harang at napatigil sa pagtakbo. Gumana ba? Masaya si Ethan, ngunit natigilan ang mga manunood sa kanyang ginawa. Nanigas ang mga exalted Double Dragon, pagkatapos ay humanga. Ang batang ito ay mayroong walang katapusang mga panlilinlang. Gayunpaman, walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong makahinga ng maluwag habang umalangaw-ngaw ang mga bitek, na kumalat sa buong hangin sa paligid ni Ethan na parang sapot ng gagamba. Pakiramdam din ni Ethan ay nagliliyab ang kanang mata niya dahil sa sakit. Ngunit nagngingit-ngit siya. Ang 5 gininto ang halo ay nagniningning pa rin kahit na may tumutulo na dugo. Boom! Sa wakas, bumukas ang harang, at ang nagliliyab na apoy ay dumiretso kay Ethan, kahit na mas mahina pa kaysa dati. Malinaw na tunay na malakas ang Void Wall. Sa kabila ng pagkabigo sa huli, nagdala ito ng pag-asa kay Ethan. Maaaring malakas ito, ngunit maaari itong harangan. Hawak ni Ethan ang dumudugo niyang kanang mata habang umiiyak. Ngunit ang kanyang bibig ay nakangisi. Dahil gumagana ang harang na ito, unti-unti ko na lang babagalan ang atake. Hindi pinansin ni Ethan ang sugat sa mata nito at tinanggal ang mga braso nito para ipakita ang 4 na gininto ang halo. Ika-4 na yugto ng Divine Eye of the Void, Space Crusher. Ang malalakas na panginginig ay lumalamo ng 100 metro sa paligid niya, ngunit ang mabangis na apoy ay papalapit pa rin na parang hindi naaapektuhan. Ang nakapapasong apoy ay napakalakas na halos masunog na ang mga osilasyon. Nanigas ang puso ni Ethan habang hindi makapaniwalang nanunood. Walang epekto ang Space Crusher. Ngayon ay wala na siyang natitirang paraan para pauksain ang apoy.
Ibig sabihin niyan ay kailangan niyang tiisin ang init ng mag-isa. Lumubog ang puso ni Ethan, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa nagliliyab pa ring apoy. Ang kanyang mukha ay hindi kailanman naging ganito kaseryoso. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.